Anak, ang tungkulin ng aming angkan ng talim ay ipagkakatiwala ko na sa iyo. Tandaan mo, 1 taon lang ang itinakda sa iyo. Mahal ka ng iyong lolo. Lolo, wala ka bang ibibigay na pera? Ang layo nito. Lalakarin ko ba? Sasabay ka? Nandito na tayo. Dito na. Salamat. Hoy. Salamat lang. Walang ibibigay? Ikaw ang nagsabing isasakay mo ako. Nagpasalamat na nga ako. Hala. Niloloko mo ba ako? Gusto mong mamatay ka? Perahan mo ako. Wala akong pera. Wala. Ano ito? Ito ba ay kutsilyo? Pare, amateur lang ako. Wag, natatakot ako sa'yo. Tingnan ko ang kapalaran mo. Titingnan ko ang kapalaran mo bilang pasasalamat. Halika. Hoy, anong gagawin mo sa kamay ko? Dali, bigay mo. Marunong akong tumingin ng palad. Huwag mo akong hawakan. Marunong akong tumingin ng palad. Tama na, huwag mo akong hawakan. Huwag mo akong hawakan. Tumigil ka. Tumigil ka. Sir, dumating ka na. Ako ang nagde-deliver sa iyo. Sasabihin ko sa iyo, ako ay tunay na lalaki. Gusto ko ang mga lalaki. Sige, sige. Hindi, kapag nasa labas, may mga pagkakataon na mahirap, huwag mo siyang pahirapan. Hindi sir, ang batang ito ay may utang sa akin para sa kotse. Ibibigay ko sa iyo ang bayad sa kotse mamaya. I-deliver mo muna ang mga gamit sa kotse sa opisina. Sige. Pwe. Aalis na ako. Maraming salamat sa 2 binibini. Hindi mo ako dapat pasalamatan. Kung hindi dahil sa kabaitan ni Ahling, hindi ako mag-aaksaya ng oras sa iyo sa ganitong uri ng masamang tao at masamang bagay. Talagang hindi ako nagtataka sa utang. Sandali. 2 binibini, ano ang tawag sa inyo? Ano? Nagpanata ako kanina, kaya mayroon talagang isang hula. Dahil ang driver ay walang kapalaran para tanggapin ito, ang hula na ito ay ibibigay ko sa inyo. Nagiging masigasig ka pa. Mabuti ang loob namin at tumulong sa iyo. Itago mo ang hula mo dito. Binibini! Sa tingin ko, meron kang malaking kapahamakan na senyales. Bastos, hinaharap mo pa ako. Aling. Gaganti ako sa kanya? Binibini, nagkamali ka. Talagang marunong ako tumingin ng kapalaran. Ang iyong forehead ay pula at mainit. May senyales ng sakuna sa apoy at dugo, malaking kapahamakan. Bastos. Bastos. Shinny, ayos lang ba? Ayos lang ako. Ang may problema ay itong bastos na lalaki. Patay siya. Bakit ka nagmamadali? David, ayos lang ba? Wala, ayos lang. Talagang marunong ako tumingin ng kapalaran. Aling, wag mo siyang paniwalaan. Kahit na sa mundo, may totoong paghuhula. Siya lang, isang bastos. Ay makakayanan? Sa tingin ko, gusto lang niya akuin ang atensyon natin para manloko ng pera at babae. Una, hindi ako bastos. Pangalawa, paglabas ng mga sikreto, may kapalit na pinsala kung hindi para magbayad ng utang na loob. Ako, ayoko pa ng dagdag na problema. Maghintay kayo ng 15 minuto bago umalis para sa kaligtasan ninyo. Shinny, siguro, maghintay tayo ng konti. Hindi naman malaki ang 15 minuto. Manatili para lang siya makulit? Hindi ako naniniwala sa sinasabi ng loko na pare, huwag pansinin ang siraulo. Shinny, huwag na dito lang tayo. Maghintay ng 15 minuto. Hindi ba sinabi ng batang manggagamot 1/4 hour lang daw?
Aling, hindi mo ba talaga pinaniwalaan ang sinabi niya? O itinuring mo ba ako bilang malas? Ay hindi. Hindi ko lang gusto na ang problema ko makakaapekto sa'yo. At saka sa ganitong mga bagay mas mabuting maniwala na may posibilidad. Shinyi, ikaw ang pinakamabait. Dito lang tayo magpahinga ng 15 minuto bago umalis. Sige na. Mas pinaniwalaan mo ang manyakis kaysa sa akin. Sige, susunod ako sa'yo kasi ikaw ang pinakamaganda kong kaibigan. North Loop, flyover collapse. Makalipas ang 13 minuto, lumala pa. Pagkalat ng langis mula sa nakahilig na truck ng langis, sunog mula sa langis, lumamon sa 10 ilang kotse na nakakulong sa ilalim ng tulay, hindi pa alam ang dagdag na bilang ng mga nasugatan o namatay. Ang apoy ay patuloy na lumalaganap sa mas mababang lugar babala sa mga dumadaan. Huwag lumapit para tumingin. Mga hindi profesional, huwag basta-basta tumulong upang maiwasan mas malubhang pangalawang aksidente. Shinyi, nagkatotoo nga. Ang pamilyang Romualdez ang pinakamayaman at makapangyarihan sa buong lungsod ng Kabisera. Paano kami magkakautang sa isang hamak na pulubi tulad mo? Umalis ka na! Ikaw, hinampas mo ako, estapador ka, ikaw! Ikaw, sino ka talaga? Ako? Tatawagan ko ang pamilyang Romualdez. Sinasabi mong may utang ang pamilya namin? Anong klaseng gago ka para magsinungaling ng ganyan? Gusto mong mamatay? Siya po yun. Ano bang hayop ka? Nandito ka sa labas nagsisira ng pangalan ng pamilya namin? Hindi mo ba alam kung sino ang kaharap mo? Sino ka? Teka, ako ang iyong... Ito. Ako, ikaw. Ano bang ginagawa ng utak ninyo? Opo. Nanonood lang kayo habang sinasaktan ng may-ari at hindi man lang kayo tumulong, ha? Bawasan mo ang iyong masasamang salita, baka sakaling hindi ka masyadong mapalo ng buhay. Ate, maghintay ka. Bumalik na ang ate ko. Pagbalik ko, babalikan kita. Sis, ay ate, nandito ka na ate. Naku, hindi kaya ito na ang ipinangakong nobya sa akin ng pamilyang Romualdez? Magaling ang pagpili ng lolo. Anong nangyari sa mukha mo? Sofia, buti na lang dumating ka. Ang hayop na to, wala siyang respeto. Binigyan pa ako ng 2 sampal. 2 sampal. Hindi ko pa naranasan ganitong kalaking pagpapahiya. Dapat tulungan mo ako. Sofia, maghintay ka lang. Ikaw ang nanampal sa kapatid ko. Siya nga. Oo, nagkautang pero hindi nagbayad. Dapat sampalin. Nagkautang, Ferdinand? Nag-away ka na naman sa labas? Sinisumpa ako. Sofia, hindi ko siya kilala. Anong klaseng siraulo to? Huwag mo akong siraan sa harap ng ate ko. Sige? Bigyan mo ako ng magandang dahilan. Sinadya mong apakan ako, ang kapatid ni Sofia Garcia. Maghanda kang magkulong habang buhay. Tama, magkulong ka habang buhay. Sinabi ng ate ko. Ano ang kaugnayan ni Emilio Romualdez sa inyo? Lolo ko. Ayos, 20 taon na ang nakalipas ang lolo mo ay humiram sa Hilario bloodline ng utang na tinatawag na talim. Anong klaseng utang na talim to? Siraulo talaga. Ano ang pangalan mo? David Reyes po, David Reyes. May dala ka ng patunay. Meron, pero tanging ang pinuno ng pamilya Romualdez lang ang makakakita. Sumama ka sa akin. Sandali, Sofia. Siraulo. Huwag mo siyang papasukin sa bahay. Siraulo. Pasensya, Ginoong David. Hindi ko masyadong disiplinado ang kapatid ko. Pasensya na. Basta huwag mo lang akong ipakulong habang buhay. Ang batang ito parang nagtataka siya. Tignan mo, parang gutom na gutom. At ang damit niya halos punit-punit na. Magagamit pa ba yan? Kuya, hindi ba't ang Hilario bloodline ay ang lihim na angkan ng talim? Bakit napakahikahos nila? Hindi ko rin alam. Baka peke siya? Mabuti.
Sa tingin ko, nalaman niya lang ang utang ng Romualdez family sa Hilario bloodline. Gusto lang niyang magkamali ng pera. Si ate lang ang naniniwala sa kanya. Hindi ako naniniwala. Ang utang na mahigit 20 taon walang naghabol. Isang pulubi lang siya. Talagang ilalantad ko siya. Para siya'y makulong habang buhay. Lola, may dokumento siya ng utang ni Lolo. Noong nagmamadali ang lolo mo, napangako niya ang hindi ka panipaniwala. Ngayon, wala siya. Ibig sabihin talagang ibibigay ang 60% ng ari-arian at ikaw, ang tanging anak ay mapapakasal sa walang kwentang tao. Tama, napakakatawa talaga. Naintindihan ko na. Ang buong pamilya ninyo'y nagdadabog. Ayaw magbayad, tama ba? Ang aming pamilyang Romualdez sa lungsod ng Cabecera ay isang kilalang at respetadong pamilya. Paano kami gagawa ng pag-ayaw sa utang? Gusto kong malaman paano mo patutunayan ang iyong pagkatao. Tama, kahit sinong kung sino lang magdala ng katibayan at hihingin sa amin ng pamilyang Romualdez na tuparin ang pangako para kaming mga tanga. Ito ang tatak ng kutsilyo ng lambak ng multo. Makita ang tatak, makita ang may-ari ng kutsilyo ng multo. May iba ka pang sasabihin? Sino ang nakakaalam kung ninakaw mo lang yan? Kung si Jinong Shuwuju ang personal na dumating, maari pang pag-usapan. Ngunit ikaw, isang batang walang karanasan, magdala ng isang bagay na walang buhay at nais mong kunin ang aming pinakamamahal na anak na babae ng pamilyang Romualdez at ang aming ari-arian. Walang pag-asa. Isang hamak na pulubi at gustong pakasalan ang ate ko. Parang palakang nangangarap kumain ng gansa ba? Ganito rin ba ang ibig mong sabihin? Kay gandang pamilyang Romualdez, mukhang mabuti ngunit hindi. Ngunit ang utang ng kutsilyo, hindi ganun kadaling tanggihan. Ginong David. Ma'am Sofia, may iba ka pang sasabihin? Ito ay tungkol sa aking kaligayahan. Lahat ay magiging maingat. Ngunit ang ipinakita mo kanina ay talagang nagpapatunay sa iyong pagkatao. Buti na lang ang magandang mga mata mo ay hindi bulag. Sabihin mo ano ang nasa isip mo. Ngayon malaya na ang pag-aasawa. Hindi na dapat masunod ang mga kasulatan. Pero ang pamilya Romualdez hindi kailanman magsisinungaling sa pangako. Ang dote na napagkasunduan nun, maaring gawing kabayaran na lang. Sofia, anong pinangako mo? 60% ng ari-arian? Alam mo ba kung gaano kalaki yon? Sofia, kahit na ikaw ang halos namamahala sa negosyo ng pamilya, hindi ka pa rin ang puno. Maraming bagay. Ang pag-aasawa ko, decision ko yan. Huwag kayong mag-alala, hindi ko ibabatay sa kasalukuyang yaman ng pamilya. Noong taong 2000, umutang ng patalim si Lolo. Taong 2000, mahigit 10 milyon lang ang yaman ng pamilya Romualdez. Tama. Taong 2000, 60%, mga 7 o 8 milyon lang yon. Sir David, kasama ang interes sa loob ng 20 taon at ang inflation, 60 milyon ang ibibigay ko sa'yo. Tapos na ang utang sa patalim. Ano sa tingin mo? Hindi. Huwag kang masyadong ganid. Binata. 60 milyon. Sapat na yan para mabuhay ka ng walang problema habang buhay. Anak talaga ng pamilya Romualdez, magara. Kung ibang pamilya yan, mga ilang milyon lang ang ibibigay sa'yo. Masaya ka na. Dapat mong maging kontento na. Tama kayo, malaki na talaga ang 60 milyon at hindi naman ako ganid. Ano ba ang ibig mong sabihin? Hindi ko talaga pinapansin kung gaano kalaki ang dote, ang utang na talim ng Romualdez. Kailangang ang tunay na anak na babae ang pakakasalan ko. Imposible ito. Talagang imposible? Kuya, itong batang ito pa ulit-ulit na nagsasabi na hindi niya pinapansin ang halaga ng dote, pero mas malaki ang ambisyon niya. Alam niyang kapag pinakasalan niya si Sofia, para na ring napasakamay niya ang kalahati ng Romualdez. Hindi natin dapat siya payagan. Anak ng Hilario, 2 lang ang pagpipilian mo. Iwan mo ang patunay at kunin mo ang 60 milyon. Kung hindi, wala kang makukuha. Marami akong pagpipilian, pero kayo, nawala na ang inyong tanging pagkakataon. Kapag dumating ang parusa ng langit, huwag ninyo akong idalangin.
Ang lihim na angka ng talim medyo nakakapagtaka talaga. Paulit-ulit niyang binabanggit ang parusa ng langit. Medyo nag-aalala na rin ako. Lola, ang mga ganyang pananalita, kayo-kayo lang matatanda ang naniniwala. Sa panahon ngayon na walang Diyos, saan nanggagaling ang parusa ng langit? Gayunpaman, ang ipinakita niyang kakayahan kanina, hindi parang ordinaryong tao. Tatay, iyon ay isang panloloko ng isang manloloko. Kung hindi siya aalis, puputulin ko ang buhay niya sa isang iglap. Sa totoo lang, hindi namin babayaran ang utang na talim na yan. Tatay! Tatay! Napakalamig ng katawan ni Kuya. Baka bumalik na naman ang kakaibang sakit niya. Dalhin agad sa ospital, bilisan nyo. Alis na. Kakaisip pa lang na tumakas sa utang, nagkasakit na siya. Baka totoo nga ang parusa ng langit. Paalam, mahal. Sa susunod. Maganda. Nag-iisa? Ha? Huwag kang matakot. Hindi ako masamang tao. Parang may pagkakataon ako sa maganda Inaanyayahan kita. para maghapunan. Hindi na. Ha? Ayaw mong tanggapin? Huwag ibigay. Ayaw mong tanggapin ang kabaitan? Ang amo namin ay siya, ang anak ng Suarez Group of Companies. Bilyonaryo siya, tama. Naanyayahan ka para maghapunan ay swerte mo. Wala akong interes. Lumayo ka. Gusto ko ang ugali mo. Gusto ko Ano ang gagawin mo? kapag maayos ang paglilingkod mo, hindi ako magtitipid sa pera. Ano ang tingin mo sa akin? Tingin ko may pag-ibig. Ayos lang, marami akong alam sa ganito. Umalis ka o tatawag ako sa pulis. Nagpapanggap kang mahinhin para tumaas ang presyo. Kapag nagpumilit pa, hindi maganda. Tulong. Ano ka, humarap sa akin? Nakita ko ang kalagayan mo kaya't ako'y sumugod para iligtas ang ganda. Saan galing ang hampas lupa? Nagpapanggap pang bayani? Gawin siyang martir. Ikaw, huwag kang lumapit. Uminom ka ng milk tea para mabawasan ang takot. Hoy, kahit sino ka man, patay ka, mamamatay ka ngayon. Magkatrabaho. Ikaw pa ang makakapagsabi kung mamamatay ako. Kung matapang ka, huwag kang aalis. Masarap ba ang milk tea? Hoy, hintayin mo lang ako. Tingnan natin kung ilan ang kaya mong bugbugin. Wang Mazi, anong gusto mong gawin? Juhuho? Anong ginagawa mo rito? Kung wala ako rito, para bugbugin mo ang kaibigan ko, para agawin mo ang matalik kong kaibigan? Mga tao mo pala sila? Oo. Gusto mo bang magpalakasan tayo ng tao? Sino sa atin ang may mas maraming tao na mas malupit mang bugbog? Juhuho. Alam mo ba kung gaano ako napahiya? Gaano kalaki ang kahihiyan ko? Ikaw pa ang may ganang magsabi niyan. Aling Sofia, kanina pa sa daan, napatingin ka sa kanya dahil maganda siya, niligawan mo siya, tapos nabugbog ka niya, di ba? Bastos talaga yan. Hindi ako bastos, sobrang gusto lang kita. Ang kapal ng mukha mo, gigisingin kita ngayon. Juhuho, ano bang ginagawa mo? Mambabae ka? Dapat lumaki ang mga mata mong aso? Aling Sofia ay anak na babae ng Chua family ng Alapaap City. Kaya mo bang guluhin? Chua family ng Alapaap City. Nakalma ka na ba ngayon? Dahil sa inyong dalawang binibini, kalimutan na muna natin ang nangyari ngayon. Pero wag mo na kung susubukan ulit. Baka masyadong maliit ang mundo para sa iba, baka hindi na magkita ulit. Umalis na tayo. Salamat ha. Ngayon, 2 beses mo na akong iniligtas. May sanhi, may bunga. Buti na lang tinulungan mo ako kaninang umaga. Kung hindi, hindi sana tayo magkakilala. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Ang apelyido ko ay Reyes. David Reyes ang pangalan ko.
Ako si Liu Ling, ikinagagalak kitang makilala. Ling, hindi ka magsasagawa ng melodramang pag-aalay ng sarili, di ba? Kumusta, David? Ako si Ju Xinyi. Pwede mo rin akong tawaging Ju Huo Huo. Talagang maraming salamat sa iyo ngayon. 2 beses mo kaming iniligtas. Tinulungan ninyo ako. Paano ko hahayaang mainggit ang langit sa ganda? Pero ang pagkakataon naman nito, bakit nandito ka rin? Pinagdududahan mo ba ako ngayon? Kaya mong humula, di ba? Normal lang na magduda ako sa iyo, di ba? Ayaw kong maipagbili si Ling. Sabi ko ito ay tadhana. Naniniwala ba kayo? Naniniwala ako. Hindi ako naniniwala. Ling, kung hindi, mas maaga kitang pauwiin sa Alapaap City. Kung sakaling mahulog ka talaga, hindi ko kayang panagutan ang responsibilidad na iyon. Ayaw kong umuwi. Pero ang ganda-ganda mo talaga. Talagang nainggit ang langit sa ganda mo. Ang dami mong umaakit, mas mabuting itatago kita. Hindi naman, lumabas ako para sa kalayaan. Lakas loob mong habulin ang kalayaan. Sisiguraduhin kong ligtas ka habang buhay. David Reyes, kung wala ako ngayon, magiging problema talaga para sa aming aling. Kahit hindi ka dumating, okay lang. Pwede bang hindi ka magyabang? Kung hindi ako darating, kaya mo bang labanan ng isang grupo ng tao mag-isa? Lalo na't ang Suarez Group of Companies ay napakayaman. Ang amay ni Wang Yan ay ang underground emperor ng Jing Clan. Kaya nga ginamit mo ang pamilya ko. Oo, natatakot ako na kung pamilya ko lang hindi sapat para kontrolado sila. At kung harapan, okay lang. Ang kinakatakutan ko ay kung gagawa sila ng palihim. Hindi ko rin kayang magpalakad ng daan-daang tao na palaging sumusunod sa'yo. Bakit kailangan ng ganitong dami ng tao? Hindi ba ako lang ay sapat na? Pwede bang hindi ka magyabang? Kahit kaya mong labanan ang daan-daang tao, pero kaya mong sumunod sa aling ng 24 oras? Magandang ideya yan. David Reyes, pwede ko bang kunin ka bilang bodyguard ko? Personal bodyguard? Malaki ang tirahan na inihanda ni Shinji para sa akin. Aling, hindi ba't parang nagpapasok ka ng lobo sa bahay? Kahit saan may lobo. Kaya mas okay na may kasama ang King of Wolves. Tama, mas mabuti ang isang lobo kaysa sa grupo ng lobo. At siya ay nakakaalam kung paano umiwas sa peligro at sumunod sa swerte. Ako payag. Parang hindi pa kayo nagtanong sa opinyon ko. Ano pa ang hindi mo gusto? Ang isang tunay na lalaki ay hindi dapat nasa ilalim ng iba. Komisyon 10,000. Ang tunay na lalaki ay hindi kumakain ng pagkain na ibinigay ng may paghamak. 10,000 kada araw. Kumpara sa kalayaan. Walang takdang kontrata, libre ang pagpapahinga. Deal. Halika. Nandyan ang banyo. Regular employee ka na ngayon, personal na tanod, alagaan mo ang itsura mo palagi. Sige. Nakakainis, tumawag na naman si Papa para pabalikin ako. Para bang maghihingi ng huling habilin. Ang bibig ng kapamilya ay parang hangin. Huwag kang magsalita ng padalos-dalos. Pero David Reyes, pag alis ko, huwag kang magkakamaling magkaroon ng masamang intensyon kay Aling. Huwag kang magnakaw sa sarili mong trabaho. Ako nga ang nag-aalala. Baka ako ang sexual na panliligaligin ng boss. Walang hiya. Anong hiya ang pag-uusapan ng taga-bundok? Oo nga, saan ako matutulog? Diyan. Magandang gabi. Maliligo na rin ako. Sini. Good night. David Reyes, ikaw, anong ginagawa mo rito? Nasaan si Shinji? Umalis si Shinji. Kaya sinamantala mo at inapi mo ako? Saksi ang langit at lupa. Wala akong ginawa, ha? Ha? Ano ito? Ito ang iyong regla. Nakakahiya.
Umalis ka muna. Salamat. Nagkamali ako sa'yo kanina. Okay lang, kasalanan ko, maling bahay ang pinasukan ko. Hindi mo maalala ang iyong regla. Irregular ang regla mo. Oo. Maraming doktor na ang nakita ko pero hindi pa rin gumaling. Dumadating lang ito pagkatapos ng 20 araw at masakit pa. Marunong ako sa medisina, panghuhula at iba pa. Kaya kong gamutin ang maliit na sakit na ito. Humiga ka. Humiga ka. Paano ko gagamutin kung hindi ka hihiga? Alisin mo ang kamay mo. Anong ginagawa mo? Ang aking 18 daliri ng pintuang demonyo ay napakagaling. Subukan mo at malalaman mo. Huwag kang tumigil. Hindi na masakit. Si Ayi ang bumalik. Ano, parang nagtatalik tayo. Huwag mong hayaang magkamali ang iba. Huwag mong sasabihin ang nangyari kagabi. Sige, ma'am, ako na ang magbubukas ng pinto. Lushu! Paano mo ako nahanap? Aling, napakaswail mo talaga. Para lang tumakas sa kasal, nagtago ka pa sa lungsod ng Kabisera. Sinabi ng Choco, kailangan kitang dalhin pabalik. May nobyo na ako, hindi ako sasama sa'yo pabalik. Upang tuparin ang kasunduan sa kasal, maliban na lang kung kanselahin ito. Nobyo? Kailan ka nagkaroon ng nobyo? Paano ko hindi alam? Tama. At magkasama na kami. Liu Shu, Ikaw, mahirap na lalaki. Kaya mo bang pantayan si Iling? Alisin mo ang marumi mong kamay. nobya ko. Gusto kong yakapin siya ng paano ko gusto. Tungkol sa pagiging karapat-dapat, ang aking mahal ang magdedesisyon. Tama. Ang nobyo ko ang pinakamagaling. At saka, ang nobyo ko ang pinakamabait. Natatakot pa nga ako na hindi ako karapat-dapat. Hindi ka ba natatakot na sabihin ko ito sa tiyo mo? Bahala ka. Umalis ka na. Sige. Ito, talagang walang hiya. Hintayin mo lang. Paalam, hindi na kita ihahatid. Ang hirap ng buhay ng amo. Doktor, ano ang resulta ng konsultasyon ninyo? Ang sintomas ng pasyente ay isang bihirang sakit. Sa una, pinili namin ang konserbatibong paggamot. Ang susunod na plano ng paggamot, pinag-aaralan pa namin. Ang sakit ng tatay ko, pakiusap. Sana'y maglaan ka ng mas maraming pansin. Hindi po, walang anuman. Ito ang dapat naming gawin. Ikaw, ano ang nangyari sa'yo? Ako, nahulog ako sa isang scam. Ang kapatid mo ay may malubhang sakit at ikaw ay naglalaro pa sa mga babae? Karapat dapat. Ang Lucky Group ay nagkansela ng pakikipagtulungan dahil sa masamang feng shui. Ano? Nagkaroon ka ng aksidente sa highway. Sige, nakuha ko. Ang amo ay may sakit, ang kumpanya ay may problema ulit. Paano nangyari ang mga masamang bagay na lumalabas? Ang kuya ay may sakit. Ako at ang anak ko, Xiaoqi, ang isa ay nahulog sa scam, ang isa ay nabali sa aksidente. Siguro dahil sa hindi pagbabayad ng utang, parusa ng langit. Ano ang iniisip mo? Kasalanan ninyo ito. Ma'am, walang problema. Sofia, sa totoo lang habang ako'y nag-aalmusal, muntik na ako'y mamatay sa pagkakabarado. Buti na lang nandyan ang katulong. Napaka-misteryo nito. Paano tayo mabubuhay araw-araw ng ganito? Siguro tanong mo sa lalaki ng angka ng talin. Anong tanong? Parehong pagkakataon lang ka kung totoo, bakit hindi tayo sinugod? Ito, Hindi ako magpapakasal sa taong hindi ko gusto. Pero ang sakit ng tatay mo, 20 taon na ang nakalipas, maaaring gamutin. Ngayon, ang medisina ay mas advanced, ang mga eksperto ay may paraan. Ang kumpanya ay may problema, uuwi muna ako sa kumpanya.
Ma'am, subukan mong kausapin si Sofia. Ayoko ng araw-araw na ganito ang kapalaran. At saka, matanda na rin po kayo. Kung sakaling mabarado ulit, paano kung walang tao sa tabi? Bilisan mong puntahan ang lalaki ng angkan ng talim. Sige. Sir David, nagkamali kami noon para ipakita ang aming paghingi ng tawad. Kung tutulungan mo kami, doble pa ang dowry. Kung alam lang sana, bakit pa ginawa nun? Ang amo ay may lakad. Sir David, dumating ka na. Walang sasakyan, mabagal ang lakad. Aayusin ko agad para sa'yo ang pinakamahal na sasakyan sa lungsod ng Kabisera. Sir David, pakiusap alisin mo ang parusa ng langit. Kalahating araw lang, nakaloko ako ng ilang milyon. Ang anak ko ay nabangga, muntik na mamatay. Muntik na mabara sa pagkain. Utang ng tanyag na kutsilyo ng tirahan ng multo, binayaran mo, ang parusa ng langit ay babalalang. Hindi kami tatakas sa utang. Talagang hindi kami tatakas sa utang. Nagkasala kami noon. Ako ay nagkasala, nagmamakaawa ako. Pakiusap, patawarin mo kami. Utang ng talim ay utang sa langit, tanging ang langit ang makakatulong. Ano ang ibig sabihin, hindi mo malulutas? Magbabago ulit ang muka. Gagampanan ko ang kontrata. Tulungan mo kami. Nanay, tumayo ka, hindi niya malulutas. Lumuhod. Pakiusap Sir David Kahabagan. Tumayo. Ang utang ng talim ng pamilyang Romualdez, inutang sa langit sa ngalan ng angkan. Paglabag sa kasunduan, parusa ng langit. Kung tapat na gagampanan, ang parusa ng langit ay mawawala. Tingnan mo, ang kanyang kondisyon ay gumaling. Oo, ang panganay ay gumaling. Nanay, pero ang kuya ay hindi pagising. Ngayon, tanging kayong dalawa ang tapat na gagampanan. Ang parusa ng langit ay hindi mawawala. Ano ang gagawin? Buong angkan ay tapat na gagampanan. Isang pagkakataon lang, ang parusa ng langit ay babalik. Sa oras na yon, kahit ang Diyos ay hindi makakatulong. Hoy anak, tinatanong ka ng maestro, sasang-ayon ka bang tuparin ng pamilya Romualdez ang utang sa talim? Sang-ayon ako. Lubos na sang-ayon. Ginoo, sang-ayon din ang tangang anak ko. Kung tutuparin ninyo ang pangako, hindi kayo pag-iinitan ng kaparusahan ng langit. Pero Pero ano? ang mismong interesado ay hindi sumasang-ayon. Sa oras na yon, siya at ang pamilya Romualdez, anong masamang mangyayari? Hindi ko rin alam. Dahil ang tadhana hindi naman nagpapadala sa awa. Maestro, huwag kang mag-alala. Ako ang masusunod sa pamilya Romualdez. Talagang paiimbestigahan ko si Sofia na pumayag sa kasal. Tama. Hindi ako maaring pumayag sa kasunduang ito. Mukhang hindi pa rin ako makakaalis. Siyempre, hindi ka pwedeng umalis. Hindi pa tapos ang usapan natin. Sofia, ayusin mo ang ugali mo. Pumayag ka na. Oo nga, pamangkin, tingnan mo ang sakit ng tatay mo. Gumaling agad pagkakapangako namin. Ikaw na lang ang kulang. Lola, Tio, hindi ba ninyo naiisip na ito ay isang pakana ni David Reyes? Ang sinasabi niyang kaparusahan ng langit ay dahilan lang. Ang mga kamalasan ninyo at ang pagkakasakit ng tatay ko ay gawa-gawa lang niya para lang mapilit ang pamilya namin. Hindi naman siguro. Lola Romualdez, mapanganib ang puso ng tao. May mga taong gagawin ang lahat para lang makamit ang gusto. Sino ka? Ako ang boyfriend ni Sofia Garcia, ang kanang mga Villanueva, Ricardo Villanueva. Ricardo Villanueva, huwag kang magsalita ng ganyan. Dating nobyo man, nobyo pa rin yan. Nandito ako para tulungan ka. Huwag mo nang isipin yung mga detalye. Hayop ka, anong pinagtatawa mo? Wala. Sa tingin ko, mas bagay sa'yo ang apelidong Q. Tawagin na lang kitang Q Chanren. Ikaw, gusto mong mamatay? Lola, huwag kayong magpaloko sa batang to. Anong ibig mong sabihin? Simula nang dumating siya, nagkakaproblema na kayo, hindi ba? Parang totoo nga. Dahil gusto naming takasan ang utang sa talim. Kung hindi kami tatakas, wala sanang problema. Niloloko lang kayo ng batang to. Siya ang nag-akay sa inyo sa bitag. Hindi na ninyo alam kung ano ang tama at mali.
Lola, yung sinasabi niyang parusa mula sa langit, galing lang yan kay David Reyes. Kung totoo man yan, dapat ako ang unang maparusahan. Lola, ang gusto lang ng batang to ay ang kagandahan ni Sofia Garcia, isang sinungaling. Ginagamit niya ang lahat ng uri ng pandaraya para mailagay kayo sa bitag. Ito... Lola, hindi na natin ito pwedeng ipagpaliban. Hindi. Nagkakamali kayo sa paghusga. Ang pinaniniwalaan ko lang ay ang nakikita ko. Tama. Wala namang ginawa si Sir David. Kami lang ang nagbago ng isip tungkol sa pagbabayad ng utang sa talim. Nagbago ang aming pananaw. At gumanda na ang sitwasyon. Iyan ang katotohanan. Talagang matigas ang ulo ninyo. Mukhang kailangan na nating humingi ng tulong sa isang dalubhasa. Ito si Master Shumei, ang dalubhasa sa Feng Shui, Master Shumei. Espesyalista siya sa pagpapalayas ng masasamang espiritu. Kasama niya, ligtas ang angka ng mga Romualdez. Anong parusa mula sa langit? Anong lihim na angka ng talim? Anong utang ng mga Reyes? Katawa-tawa lang ang lahat yan. Ito ay isang uri lamang ng black magic. Ang galing mo talaga. Kahit ang parusa mula sa langit at ang aming lihim na angkan ng talim ay hindi mo pinapansin. Tara sa labas, subukan natin. Hindi pwedeng malaman ng karaniwang tao ang mga kakayahan ng isang master. Sige na, ayoko na ring makipagtalo sa'yo. Isa ka lang aso. Ikaw, mag-ingat ka sa pagsasalita. Inuudyukan ka ng pera. Hindi mo iginagalang ang batas ng langit at tao. Kung hindi ka aso, ano ka? Kung may lakas ka ng loob, laban tayo sa labas. Ako bilang isang master, hindi makikipagtalo sa isang batang walang alam. Mga taong nasa bundok lang ang nananakit, David Reyes. Nandito si Master. Pwedeng umalis ka na. Hinampas mo ako? Ako ay isang taong bundok. Kapag galit ako, nananakit ako. Alam mo na bakit mo pa tinatanong. Narito ang mukha ko. Suntukin mo. Tama na, kwarto ng tatay ko ito. Narito ako para ayusin ang problema, hindi para panoorin kayong mag-away. David! Dahil kay Sofia, hindi na kita pag-iinitan. Hindi na ako magsasabi ng marami. Sa harap ng langit, ang lola mo, ang kapatid ng ama niya, at ang pinsan mo ay handang tumupad sa pangako. Ikaw at ang tatay mo na lang ang hindi sumasang-ayon. Ang sagot ko pa rin ay, kunin mo ang 60 million at umalis ka. Huwag kang gumamit ng masamang paraan para labanan kami. At hindi ko na pag-uusapan ang mga nangyari noon. Ang ganda talaga ng pera. Sakim at mahilig sa babae, kunin mo ang pera at umalis ka. David, anong gusto mong gawin? Kayong mga mayayaman, hindi ba ninyo talaga naiisip na pera lang ang solusyon sa lahat? Ang katapatan, mas mahalaga kaysa pera. Sofia, kapag mali ang daang pinili mo, kamatayan ang kahahantungan. Huwag kang mag-alala, Sofia. Narito ang maestro. Isang ordinaryong tao ang makikialam sa parusa ng langit. Ilan ba ang buhay ninyo? Bakit biglang napakalamig? Oo nga. Bagong galing lang sa sakit, bakit ganito na naman? Anak, tignan mo, nasumpa ka na naman. Lola, huwag kang mag-alala. Kino, naghirap ka. Ikaw, anong ginawa mo sa anak ko? Paano kaya? Mga tao na dala mo, pinaslang ang kuya ko. Sofia Garcia, ikaw ang pumatay sa tatay mo. Ang intensyon ko ay iligtas si Papa. Sinabi na, magtiwala kay David Reyes, ako at ang mama mga tanga ba? Mama, sinabi ni David Reyes, mahalaga ang katapatan. Siguro. Sa ngalan ng Diyos. Kung makapagsalita ang anak ko, tutupad sa pangako sa utang ng talim, ibalik mo ang kapangyarihan, hayaan siyang magdesisyon. Kuya. Mama. Kuya. Talaga, hindi siya nagsinungaling sa amin?
Anong iniisip mo? Wala lang. Namamang ka sa dalawang ilog? Baka gusto mo si David Reyes na yan? Huwag mo siyang sabihan ng ganyan. Mahirap ang buhay niya. Lumaki siya kasama ng lolo niya sa bundok. Pag nagiging maternal ang babae sa lalaki, ibig sabihin may gusto siya. Sa totoo lang, wala ako kagabi. Nag-iisa kayong dalawa. Anong nangyari? Wala. Ako na ang magbubukas. Bakit ka nandito ulit? Ano sa palagay mo? Sinabi ko na yan, di ba? Maliban na lang kung kanselahin mo ang kasalang yan. Kung hindi, hindi ako uuwi. Kung ganon, huwag kang magalit kung gagamitan kita ng puwersa. Sino ka ba? Ang yabang mo. Ako ang pinsan ni Aling, Rogelio Chua. Ito ang matalik kong kaibigan, Joshinyi. Shinyi, maganda ang pangalan mo. Dito ka para kumbinsihin si Aling na umuwi? Kung ganoon, mas mabuti na umuwi ka na. Panahon na ng malayang pag-aasawa. Huwag kang maging kasabwat sa ganoong kalokohan. Hindi, dito ako para magbigay ng payo sa Aling. Anong payo? Tingnan mo, hindi ka masaya sa pag-aasawa ng pamilya. Ang pagtakas mo lang, walang saysay. Kailangan mong maghanap ng isang lalaki na hindi kayang tanggihan ng pamilya para hindi ka napipilitin ng uncle mo. Pero hindi pwede yung mahirap na lalaki. Maganda ang ideya. Gawing tapos ang bagay. Hindi siya ang tinutukoy ko. Isang lalaki na napakahusay para hindi kayang tanggihan ng pamilya, may kilala ako. Salamat Cousin, mas gusto ko pa rin si David. Oh, sa tingin ko rin maganda si David. Hindi, sis, hindi ako magpapahamak sa'yo. Tingnan mo, maghanap ka ng isang mahusay na lalaki para sa ating pamilyang Liu. Makakatulong din yon, di ba? Diba? At saka, kung ganito ang gagawin mo, hindi ka napipilitin ng uncle mo. Kung hahanapin mo yung mahirap na lalaki, sa tingin ko mahihirapan. At saka, sa oras na maaari mong isama rin si Shinyi, mga kabataan sila. Sige, pag-iisipan ko, umuwi ka muna. Shinyi, tingnan mo, malayo ang pinanggalingan ko. Hindi mo ako iinuman ng tsaa. Nagpapauwi na si Ling. Hindi mo ba naintindihan? Di ba yan ang kuya? Huwag kang magsalita ng ganyan. Sino ang kuya mo? At saka, kami ang nag-uusap dito. Anong pakialam mo? Mahirap. Sige. Uwi ako, pwede ba? Umuwi. Kayo, tatlo nagsasama. Oo nga, ang plot ng dalawang babae at isang lalaki. Hindi. Hindi ba yan ang pinakagusto ng mga lalaki? Shinyi. Anong klaseng palabas? Hindi ko alam. Aling, anong klaseng tao siya? Karapat dapat ba siyang maging nobyo mo? Hindi mo pwedeng dalhin sa bahay ang kahit sino lang. Malaya akong mamili ng nobyo ko. Wala kang karapatang maghusga. Hindi mo ako mapipigilan. Pero sinabi ng uncle ko na kailangan kitang dalhin pabalik. Hindi ko inakala. Kasama mo pala ang lalaking ito. Gusto ko. Rogelio, wala kang ginagawa dito. Umalis ka na. Huwag mong subukang gumamit ng lakas. Kahit tatlo kayo, hindi kayo makakatalo sa David Reyes. Sis, huwag mo akong pilitin. Huwag mong isipin na hindi ako nagdala ng tao. Ano? Magdadala ka ulit ng tao? Tara, pagtapatin natin sino mas maraming tao. Sino mas malakas ang mga tao? Shinyi, nagkakamali ka. Hindi ako magdadala ng tao para labanan ka. Kung hindi magdadala ng tao, umalis ka na. David Reyes, maghintay ka lang. Hindi kita palalampasin. Maglaro tayo ng poker. Kumpleto na ang tao. Hindi ako interesado. Dahil sa nangyari sa cousin mo, ako ang pupunta para suntukan siya. Huwag kang magaliw. Kung hindi, mag-aayos ako ng bagong tirahan para sa inyo. Walang kwenta. Tiyak na binabantayan ako ng cousin ko. Walang pader na hindi natatagos. Ano ang gagawin natin? Ganito, amo. Samahan mo ako sa poker. Ang problema sa cousin mo, ipapasa ko sa akin. Sigurado ka? Makakayanan mo ang Chua family mag-isa? Naku,
Joke, Lolo. Ikaw pala, David Reyes. Ako to. Ano? Nag-iisip kung paano magpakasal sa'yo. Sobrang pagkakataon talaga. Hay nako, tinulungan ka, wala pang pasasalamat. Ako pa ang pinaghinalaan. Siyempre, pinaghihinalaan kita. Palagi na lang. Ang alam ko lang, ang parusa mo ngayon ay baha. Hirap na hirap ako sa pagkalkula ng oras at sa pagpili ng lugar. Maniniwala ka man o hindi. Teka. David Reyes, naipit ang paa ko. Kapag humihingi ng tulong, pwedeng ngumiti naman. Ikaw ang may utang sa akin. Hindi ako ang may utang sa'yo. Hay nako, mas mabuti pang di ka nalang ngumiti. Tingnan mo yon. Ayos ka lang ba? Ayos lang kung di ka manggugulo ng kamay. Gago! Aling, sabi ko na sa'yo, tong lalaking to, kakaiba ang galaw, may masama talagang balak. At tama nga ako, nandito pala nakikipagkita sa babaeng ito. Anong ginagawa ninyo dito? Kung hindi ako dumating, makikita ko ba ang Diyos ang mukhang yelo sa harap ng iba na nagpapabasa-basa rito? Jushinyi. Magkakilala ba kayo? Hindi lang basta magkakilala, dapat nga nalunod na siya kanina. Magkaaway pala kayo. Jackson, hindi natupad ang gusto mo. Nadismaya ka ba ng husto? Hindi naman sa nadismaya, pero ang dalagang Sofia ng pamilyang Romualdez, nagkikita sa gabi kasama ang isang binata. Kung makunan ko ito ng litrato, Huwag kang magutos. kung makunan ko ito ng litrato, hindi ba't sa akin ka nalang susunod sa hinaharap? Jackson. Sa harap ng iba, ang yabang-yabang mo. Pero sa likod nila, nang agaw ka ng lalaki ng iba. David, komportable ba ang yakap mo? Higpitan mo. Sinabi kong higpitan mo. Baka mahulog ako. Sofia, wala ka bang hiya? Kayong dalawa ang walang hiya. Ako ang tunay na nobya. Niyayakap ako ng nobyo ko. May mali ba doon? Ano? David. Totoo ba ang sinasabi niya? May kasunduan nga kaming ikakasal. Talaga nga. Walang kwentang lalaki? Sinungaling. Makinig ka muna sa paliwanag ko, David. May kasunduan kayong ikakasal. Tapos niligawan mo pa ang kaibigan ko, walang hiya. Pakinggan ninyo muna ang paliwanag ko. Bakit ang hilig niyong manampal, mga babae? Ano pa ang ipapaliwanag mo sa kanya? Ipapaliwanag ko ang hindi pagkakaunawaan. Ano ang ipapaliwanag ko? Bakit bigla na lang nagbago ang ugali? Para kang aso. Sa harap ko ang kanyang nobya nang aakit ka pa ng ibang babae tapos ako pa ang tinawag mong aso. Ibig sabihin pumapayag ka na sa kasunduan? Ihatid mo ako sa pinakamalapit na hotel. Ang lamig. Narito na ako. Pwede ka nang umalis. Yun na lang ba? Ano pa ba ang gusto mong gawin? Ako si Sofia Garcia. Hindi ako mapipilit na magpakasal sa isang taong hindi ko gusto. Wala naman akong sinabing pakakasalan kita. Ano ang ibig mong sabihin? Pwede namang maghiwalay pagkatapos ng kasal. Basta matapos lang ang utang sa talim, pwede naman kitang iwan. Nilalapastangan mo ako o ang angkan ng Romualdez? Kailan ko ba nilapastangan? Ikaw ang may gusto ng kasal. Ikaw rin ang gustong maghiwalay. Ano na lang ang sasabihin sa angkan namin? Kung may iba kang ang gusto at ayaw mo sa akin, bakit kami pa ang pinipilit mo? Kailan ko kayo pinilit? Sabi ko nga, ito ay utang sa talim. Lumabas ka, lumabas ka. Kaparusahan ng langit, lumabas ka nga, layas. Utang sa talim ang sinasabi ko. Ako na ang maliligo. Utang sa talim. Umuwi ka na. Sofia Garcia.
So papayag ka ba sa kasal o hindi? Pagdating ng panahong tunay mong gustong pakasalan ako, saka na natin pag-usapan. Tandaan mo, nagkasala ka ngayon ng salot ng baha. Huwag kang lalapit sa tubig. Basta huwag kang gagawa ng masama, wala akong mangyayari. Lolo, binabawi ko ang sinabi ko kanina. Ang babaeng ito, napakahirap pakisamahan. Hindi dapat ganito. Mali kaya ang pagkalkula ko, ang bigat ng kaparusahan. Bastos ka! Hindi ako. Tinulungan pa kita, hindi ka man lang nagpasalamat, sinuntok mo pa ako. Anong ginagawa mo kanina? Hinubad mo ang bra ko. Hindi ko pa nga suot, paano ko huhubarin? Bastos, manyak! Gago ka, umalis ka sa harap ko. Ayoko nang asikasuhin ka. Malaki ang dibdib mo, walang utak. Kung ayaw mong mamatay, huwag kang hahawak ng tubig mamayang gabi. Kahit uminom ng tubig, huwag. Baka mabulunan ka. Teka. Ako, Ano? Naisip mo na, magpapasalamat ka na sa akin. oo, gusto kitang pasalamatan. 2 beses mo akong iniligtas ngayong gabi. Hindi mo na iniisip na ako ang may pakana? Medyo konti pa rin. Sobrang sakto kasi. Pero yung nangyari sa tatay ko, hindi talaga ikaw ang may gawa. Si Shumei ay talagang may kakayahan. Umalis siya ng lubhang nasugatan. Sabi niya, meron daw sa katawan ng tatay ko na tinatawag na protection ng boundary. Akala niya idinagdag lang iyon. May mata rin pala ang matandang yun. Tama. May protection ng boundary nga ang tatay mo. Lolo ko ang gumawa noon. Ang lihim na angkan ng talim ay kumikilos ayon sa tadhana. Kung wala ang mahusay na gawa ng lolo ko na humiram ng kapangyarihan mula sa kalikasan, patay na ang tatay mo 20 taon na ang nakalipas. Ang protection ng boundary na, yun, hanggang ngayon hindi ko pa kayang gawin. Kung wala ang proteksyon ng boundary na, yun, matagal nang pinatay ng sakit ng malamig na ugat ang tatay mo. Eh bakit bumalik ang sakit ng tatay ko? Lalo na nang umalis ka pa bago-bago ang kondisyon niya. Ang bibig ng kapamilya ay siyang feng shui, utang sa paghihiram ng patalim gawain ng langit. Sumuway sa pangako parurusahan ng langit. Anong ibig mong sabihin? Nang dumating ka at si Ricardo Villanueva kanina, maayos pa ang tatay mo noon dahil ang lola mo at ang tiyo mo ang pumalag sa pangako para sa kanya. Kaya nawala ang kapangyarihan ng parusa mula sa langit. Pag-isipan mong mabuti. Ano pa ang sinabi mo pagkatapos? Sinabi ko, kung gising pa ang tatay ko, siguradong susuportahan niya ang desisyon ko. Eh di tama, nakakita na ako ng mga anak na pabigat sa magulang pero di pa ako nakakita ng ganito kabigat. Ang tinatawag na parusa mula sa langit, iyon ang paraan ng kalikasan upang alisin ang proteksyon sa katawan ng tatay mo. Ang ibig mong sabihin, ang pagbabago-bago ng sitwasyon ay dahil sa pag-aatubili ko sa di ko pagpapasya. Di naman masyadong bobo. Lagi mong sinasabing binabantaan ko kayo pero sa totoo lang paalala lang ang ginagawa ko. Kung tapat mong tuparin ang pangako, wala namang parusa mula sa langit. At pagkatapos mong matapos ang utang sa talim, maaari pa kayong pagpalain ng kalikasan. Pero hindi mo naman ako gusto tapos sinabi mo pang aatras ka sa kasal. Ano ang saysay kung payagan ko man o hindi? Naku naman, kahit papaano, ang pamilya Romualdez ay makakaahon din. At tungkol sa paggusto sa'yo, pinag-iingatan mo ako parang asong ulol. Paano kita magugustuhan? Sige na, gets ko na. Basta pag-isipan mong mabuti. Magdesisyon ka na aalis na ako para di mo na ako masabihan ng kung ano. Tara na, Ma'am Sofia. Gusto ko ipagawa mo sa akin ng isang tao. May kakayahan yung tao. Gusto ko ikaw mismo ang dalhin ng mga pinakamahusay na mandirigma. David Reyes. Noong araw ginago mo ako. Ngayon ninakaw mo ang minamahal ko.
Gagawin kong durugin ka. Lolo, ang daan na pinili mo para sa akin napakahirap. Ang mga pamamaraan ng ang lihim na angkan ng talim, kilala sa labas sa mga nakaraang taon dahil dito nakalikha tayo ng maraming kalaban. Kasalanan ng maagang pagkamatay ng tatay mo. Sa hinaharap, pangunahan mo ang mga kapatid sa pag-aaral. Ang mabigat na responsibilidad na ipagpatuloy ang lihim na angkan ng talim ay mapupunta sa iyo. Ano yung mabigat na itlog? Mas masarap ba yan kesa sa itlog ng manok? Gusto ng kuya kainin ang mabigat na itlog. Ang matandang manok ko sa bahay. Kahapon lang naglatag ng itlog na 2 pula. Kung gusto, bukas dalhin ko sa'yo. Mabigat na itlog ng tsumo, unggoy. Simula bukas gising na para mag-practice. Kung walang tunay na kakayahan, paano bababa para labanan ang mga tao ng ang lihim na angkan ng talim, ang mga utang na naiwan? Paglaban. Parang sa dula, gagawin bang magnanakaw? Marunong ako gumamit ng tirador. Makakatulong ako sa kuya, suntok sa puwit nila. Sabi ng tatay ko, utang ay dapat bayaran. Yung mga tao ba, nagkautang ng maraming pera dito sa atin, sapat para bumili ng ilang inasal na manok? Kaya ba tayo sa hinaharap tulad ng Kuya Bababa? May nabalitaan ako sa ibaba may candy art na pwedeng hulma sa dragon. Mga batang hayop kayo, kung mag-ingay pa kayo. Bukas ng madaling araw, gising para samahan siya mag-practice. Ayoko talaga. Bilis-bilis. Guro, tingnan mo may meteor. Ikaw si David Reyes? Oo, may kailangan po ba kayo sa akin, Sir David? Pasensya na, may bumili ng buhay mo. Wala akong magagawa. Ilang araw pa lang ako dito sa lungsod. May bumili na agad ng buhay ko. Sino? Hindi pwedeng sirain ang patakaran sa aming mundo. Pero ang pagpatay sa'yo, hindi talaga ito ang hangarin ko. Pwede kang mag-iwan ng huling habilin. Tutuparin ko yan ng maayos. May siyam pa akong nobya na hindi ko na mapapakasalan. Pero itong bagay na ito, hindi mo naman magagawa para sa akin. Niloloko mo ako? Hindi. Hindi ako nagloloko ng lalaki. Sige, mas lalong hindi mo magagawa ang ibang bagay. Mukhang hindi ako pwedeng mamatay ngayon. Papatayin. Itatapon sa ilog. Galing. Hindi naman, mas matangkad lang ng kaunti kaysa sa bundok tay. Sumusuko na ako. Kung papatayin o huhusgahan man, ikaw na ang bahala. Dahil mukhang marunong kang rumespeto, sabihin mo na ang huling habilin mo. Ang tunay na eksperto ang marunong rumespeto. Ako'y talagang humahanga. Mukha kang leader, may dating kang mandirigma. Bakit ka pa nagpapatulong sa iba para gawin ang ganitong masamang gawain? Kasalanan ko. Napakaraming masama ang nagawa ko. Ang parusa ay napunta sa pamilya ko. Hayaan mong kalkulahin ko. Ang pinakabumabagabag sa iyo. Ang bangungot ng iyong anak, di ba? Kung tutuusin, ang iyong anak ay hindi mabubuhay pagkatapos ng gabing ito. Pakiusap, iligtas mo ang buhay ng aking anak. Mahistrado ako, si Chu ay mamamatay ng walang pagsisisi. Aling kutsilyo ang gusto mong hiramin? Ang mahistrado ay ang maalamat na tagapaghiram ng kutsilyo. Humiram ng isang kutsilyo, ang tagapaghiram ng kutsilyo na sisingilin lamang kapag natupad ang hiling. Ang mga yon ay mga mandaraya hindi maihahambing sa aking angkan, ang lihim na angkan ng talim. Ang lihim na angkan ng talim. Ang maalamat na pinakamataas sa misteryo. Ako ay nag-isip pang patayin ang mahistrado mula sa lihim na angkan ng talim. Ako ay karapat dapat mamatay ng libu-libong beses. Tumayo ka at humiram ng kutsilyo. Magtanong ako, mahistrado, ano ang pagkakaiba ng 3 kutsilyong ito? Iba-iba ang antas. Ang gintong kutsilyo ay may pinakamataas na antas, ngunit ang halaga ay pinakamalaki rin. Kung gayon, hiramin ko ang gintong kutsilyo. Sabihin mo ang iyong hiling. Naway mawala ang bangungot ng aking anak, kapayapaan sa tahanan, kalusugan ng pamilya, magandang kapalaran at kasaganaan. Ang huling habilin na ito ay sinabi rin ng sobra-sobra. Nakakahiya. Nagpapatawa sa iba. Wala namang malaking bagay, ngunit maliban sa iyong buhay, ano pa ang maibabalik?
Ako, si Chumay kaunting ari-arian pa, handa akong ialay ang lahat ng aking kayamanan. Salamat sa malaking biyaya, Mahistrado. Ang iyong utang sa paghiram ng kutsilyo ay naitatag na. Kunin mo ito. Ginoo, sinabi mo na ang anak ko ay hindi mabubuhay hanggang sa gabi. Pero 2:00 na ng madaling araw. Nangako ka na. Ako ang bahala sa buhay ng anak mo. Ano? Nakalimutan mo ba? Pagkatapos matupad ang hiling mo, ikaw ay mamamatay ka agad. Ako ay may kasalanan. Basta mabuhay ang anak ko, handang-handa akong mamatay. Isang tunay na lalaki. Kunin mo ang papel at panulat. Opo. Ginoo. Ito ang kulang ng mga materyales. Ipaghanda sa loob ng 1 oras. Opo. Popo. Ang binata ay natulog na. Hindi na nangingisay, walang kakaibang ingay. Wala kahit. Bumaba na ang lagnat, maayos ang paghinga, payapa ang pagtulog, sabi ng doktor, parang gumagaling na. Napakaganda nito, hindi mamamatay ang anak ko. Hindi mamamatay ang anak ko. Tiyak na okay na ang binata. Po, isang kababalaghan talaga. Ang Ginoo ay napakabata pa, napakahusay. Bilis ihanda agad ang proseso, lahat ng aking mga ari-arian ilipat sa Ginoong David. Ito ano pa ang ito? Bilisan mo. Opo. Ginoo, ang mga salita ng pasasalamat hindi ko alam kung paano sasabihin. Oras na para tupad ko ang pangako. Paano po gusto mong mamatay ako? Walang pagtutol. Hindi kita papatay. Ginoo, bibigyan mo pa ako ng panahon? Gusto mo bang mas matagal na kasama ang anak mo? Maaari kitang pagmasdan ang anak mong lumaki ng malusog, magpakasal at magkaanak. Ano ang ibig sabihin? Hindi kita papatay. Salamat po sa hindi pagpatay. Salamat po sa hindi pagpatay. Tumayo ka? Kung gusto mong magpasalamat, pasalamatan mo ang sarili mong hindi ganap na masama at ikaw ay isang mabuting ama. Ang mga bituin sa langit may isa na tatay ko. Huwag mo na akong tawaging guro. Napaka-corny. Tatawag ko po kayong master. Parang scammer. Sige na. Tawagin mo lang ako ng sir. Ginoong David. At isa pa, ang mga negosyo mo, hindi kailangang ibigay lahat sa akin. Huwag kang mag-alala, Ginoong David. Hindi ako magtatago ng kahit ano. Hindi ako nagbibiro. Huwag kang laging lumuluhod. Tumayo ka. Ito ang utang sa angkan ng talim? Hindi ba hindi ito pwedeng bawasan? Hindi ko binawasan. 40% lang ng ari-arian ibabalik ko sa iyo. Bilang bayad sa pagpapatakbo mo ng negosyo ko. Huwag kang mag-alala, Ginoong David. Ang dating assets ay nasa 100 billion, sisiguraduhin kong ang 60 billion ay lalong lumalaki. Gaano? 100 billion. Pwede pa bang magbago? Ginoo, pwede mong bawiin anumang oras? Biro lang. Sabihin mo. Sino ang nag-utos sa iyo para patayin ako? Ricardo Villanueva. Siyempre siya. May kasama siyang Feng Shui Master. Gusto mo siyang hingin para iligtas ng Master ang anak mo kaya sumunod ka sa utos niya? Tama ang hinala mo, Gino. Huwag kang mag-alala, Ginoo. Simula ngayon, ako at ang pamilya Villanueva ay magkaaway. Bukas papatayin ko si Ricardo Villanueva. Ibibigay ko ang ulo ng hayop na yon para magbayad. Huwag mong sabihin yan. Nasa lipunan tayo ngayon na may batas. Pero hindi siya dapat palampasin. Ang hayop na iyon. Ricardo Villanueva, ang masamang gawa ay magdudulot ng kapahamakan sa sarili. Naiintindihan ko, Ginoo. Ginoo, napagod ka ngayon. Agad-agad kong ipaghahanda ka ng malinis na kwarto. Ihatid mo ako sa bahay. Sa estado ng Ginoo, hindi na kailangang magpakumbaba para maging bodyguard ng babae sa pamilya Chua. Gusto ko ngang maging bodyguard ng magandang babae. Huwag mong sabihin sa iba.
At ang pagkuha ko ng negosyo, huwag mong ikalat. Masisira ang saya ko. Ako ay handa ako sa anumang utos mo, Ginoo. Hindi ako gagawa ng sariling desisyon. Ginoo, gusto mong maglibot sa mundo? Natural na hindi gusto ang kasama ko, isang taong walang pinag-aralan. Ginoo, kunin mo ang card na ito para sa pang-araw-araw. Aling, huwag ka nang malungkot. Baka naman sila ni Sofia Garcia ay... Baka may dahilan siya. Anong dahilan ang mayroon siya? Yung eksena hindi mo ba nakita? Yung kamay niya, nakadikit na sa bewang niya. At saka silang dalawa may kasunduan sa kasal. Bumalik ka. Pinauwi ka na naman siguro ano? Paano naman? Ang gwapo ko naman. Runner lang ang alam ko, pero ikaw pala ay fast runner. Juhuoho, pwede mong insultuhin ang pagkatao ko pero hindi mo pwedeng insultuhin ang pangangatawan ko. May ganito kagandang boss sa bahay, kailangan kong bumalik para siguraduhin ang kaligtasan niya. Ang lakas ng loob mong sabihin yan, ilang oras na ba ito, hindi rin masagot ang telepono. Kasi nabasa ang cellphone. Kasalanan ng babaeng yon, kung hindi siya dumating. Kung masyado kang matagal bumalik, tapos na ang pagkamatay natin. Hindi mangyayari ang ganyan. Kaya kong hulaan ang swerte at kapahamakan. Ligtas kayong lahat. Okay lang, okay lang. Pero curious pa rin ako. Yung kasunduan mo sa kasal kay Sofia Garcia, ano ba talaga ang nangyari? Meron talagang kasunduan sa kasal ako at si Sofia Garcia, pero yon ay napagkasunduan ng mga ninuno. Espesyal yung kasunduang yon, kailangang tuparin. Pero, pwedeng kanselahin ang kasunduan sa kasal. Sino bang gustong magpakasal sa ganyang mukhang yelo? Isang buong araw, ang hirap ng buhay nun, mas gusto ko pa rin ang tulad ng boss na mabait at maawain. Bakit parang may mali? Anong ginawa mo sa mga oras na yon? Mahaba ang kwento. Sabihin mo ng maikli, mag-confess ka na. May lalaking lumuhod sa harap ko, nagmamakaawa para iligtas ang anak niyang lalaki. Binabagabag ng bangungot ang anak niya. Mamamatay na siya ngayong gabi. Hindi ba ako pupunta? Siyempre, kailangan. Mas mabuting magligtas ng buhay. Tama ang ginawa mo, David. Aling, sa tingin ko nagsisinungaling lang siya. Hindi. Naniniwala ako sa kanya. Naniniwala ka sa sinasabi ng lalaki? Ang mga lalaki ang pinakamaloko. Wala akong kasalanan. Ang ganda ng dalawang babae. Ngayon pa kayo naglalakad-lakad. Samahan mo kami, pare. Wala akong oras. Huwag kang aalis. David Reyes, hindi ba magaling kang lumaban? Sira mo sila para sa akin. Nais ko nga magpawala ng tension. May trabaho na. Ang yabang mo. Mga bro, siraan mo siya. David Reyes, hindi ba nasugatan ka? David Reyes, ang galing mo. Tahimik lang. Bitawan mo ang dalawang babae. Ako na. Ano? Ano ang nangyari? Paano ko malalaman? Bakit kayo nandito? Pumunta kami sa bahay mo para hanapin ka. Wala ka sa bahay, naglibot-libot lang kami. Huwag kang magpanggap. Nagpapanggap pa ng hero. Hindi ba napakabata mo? David Reyes, ano ang ibig mong sabihin? Talaga nga. Huwag kang magsalita ng kabalbalan. Paano kami gagawa ng ganoong kalokohan? David Reyes, sasabihin ko sa'yo, huwag kang magsalita ng kalokohan araw-araw. Talaga, hayaan mo siyang magsalita. Hindi ko talaga sila kilala. Wala silang kinalaman sa akin. Tingnan mo, araw-araw niya akong pinagbibintangan. Tama, sasampahan ko siya ng kaso. Inaamin ko, sila ang nagutos sa akin. Binigyan nila ako ng pera. Wala akong kinalaman dito. Ipagpatuloy mo ang pagpapanggap. Umalis ka. Walang kwenta, tama. Inayos namin ito, ano ang magagawa mo sa amin? Wang Yan. Si Wang Yan ang nagbigay ng masamang ideya. Rogelio Chua, walang hiya ka. Ikaw ang pumunta sa ospital para hanapin ako. David Reyes,
huwag kang lumapit. Sinabi ko na, huwag mo guluhin si Aling, huwag mong galawin ang babae ko, naghahanap ka ng problema. David Reyes, may lakas ang loob ka, maghintay ka. Tinawag ko ang mga tao. Hoy, Tatay, tulungan mo ako, may gustong patayin ako. David Reyes, bago dumating ang ninong ko, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Tatawag ka ng lolo ilang beses bago kita palaya. Nagiging matapang ka pa ha? Ikaw. David Reyes, naglalaro ka ng apoy, hintayin mo lang. Talagang ipapakain ko sa ninong ko ang buong pamilya mo sa mga isda. David Reyes, umalis ka na. Ang ninong niya ay hindi ordinaryong tao. Sa edad na 30 dahil sa kanyang walang takot na lakas naging hari ng iligal na mundo ng buong lungsod ng Kabisera. Pagkatapos naglinis ng pangalan. Ngayon, sa loob ng 10 taon, ang ari-arian niya ay umabot na sa 100 bilyon. Narinig ko rin ang tungkol sa taong ito, sinabi ng tatay ko. Sa mga taong hindi dapat guluhin sa lungsod ng Kabisera, isa siya sa mga iyon. Umalis ka na, David Reyes. Hindi sila magagawa ng anuman sa akin. Gusto mong tumakas? Kung gusto mong tumakas, lumayas ka sa lungsod ng Kabisera at huwag na huwag kang babalik para mapanatili mo ang buhay mong hayop. nandito ako ngayon. Hintayin mong tumawag ng kahit sino, titingnan ko kung sino ang hari ang magtatakda ng kapalaran ng ang lihim na angkan ng talim. Mabuti mamamatay ka ngayon, mamamatay ka. Sino ang hayop ang gumagawa sa anak-anakan ko ng ganito? Nakita mo? Ninong, ang batang lalaki na ito gustong patayin ako. Alam niyang anak-anakan mo ako. Nagmamalaki pa siyang papatayin ako. Talagang Hindi kanya pinapansin o nagmamalaki pa siya, sinasabi na ang hari mo sa iligal na mundo. ay walang respeto. Medyo interesante. Matagal na akong hindi nakakita ng ganitong mapangahas na kabataan. Chunantian, ikaw pala ang hari ng underworld ng lungsod ng Kabisera. Ayon sa anak mong pinagkakatiwalaan. Gusto mo akong itapon sa ilog para maging pagkain ng mga isda. David Reyes, malapit na ang kamatayan mo at naglalakas loob ka pa. Hayop ka! Huwag kang magsalita ng walang respeto. Ginoo, nagkamali ka ng tinamaan. Tamang tao ang tinamaan ko, gaano karaming ulo meron ka para magkasala kay David. Hindi po Amuchua. Nagkamali po kayo ng pagkakakilala. Siya ay isang bagong dating mula sa bundok na walang pinag-aralan. Ano ka ba, para maging walang galang kay David ay parang paggalaw sa buhay ko? Hindi. Ginoo. Hindi alam ni Nantian na narito kayo nagkasala, ako hinihiling ko po ang parusa. Walang kasalanan ang hindi nakakaalam. Tumayo ka. Lao Chu, ang pagpili mo ng mga anak na pinagkakatiwalaan ay hindi rin magaling. Sa paghabol sa babae, ginagamit ang lahat ng paraan. Kino. Ang pagkukulang ng anak ay kasalanan ng ama. Ako ang nagkulang sa pagdidisiplina. Hinihiling ko po ang parusa. Pero ang pamilya Wang ay may utang na loob sa akin. Sana kay David ay makikita ang munting halaga ng asong tulad ko at patawarin ang buhay niya. Ipapaputol ko ang isang braso niya bilang parusa. Huwag po, Ginoo, ako rin ay nauto. Kunin siya putulan ng 2 paa. Lao Chu, ngayon ay panahon ng mapayapang lipunan. Huwag kang basta-basta magpaputol ng braso o magpaputol ng mga paa. Napakakilabot. Tama po ang sinabi ni David, pero ang dalawang ito ay walang mata at nagkasala kay David. Ang parusang kamatayan ay maaaring alisin, pero ang parusang buhay ay hindi maiiwasan. Ang pagputol ng kamay o paa, paano kung natakot ang dalawang amo ko? Hinihiling ko ang payo ni David. Kung ang pamilya Wang ay may utang na loob sa iyo, disiplinahan mo lang siya tungkol sa duwag na mula sa pamilya Chua. Bigyan mo rin ng pagkakataon. Sige. Alam ni Nantian ang gagawin. Shinyi, hindi ako nagkakamali, Chunantian, hari ng underworld ng lungsod ng Kabisera. Ay nagpakita ng paggalang kay David Reyes. Hindi ako na naginip. Disiplinahan ng mabuti ang batang ito, huwag lang patayin. Pagkatapos dalhin sa pamilya Chua sa Alapaap City. Si Chunantian, bakit siya ganun kang igalang? Oo nga. Sino ka ba talaga? Ako lang naman ako. Naikwento ko na sa inyo ang tungkol kay Lao Chu. Yung gabing pauwi na si Sofia Garcia. Na-late ako ng uwi, di ba? Kaya ikaw ang nagligtas sa anak ni Chunantian? Ang anak niya ang buhay niya. Kaya pala ganun na lang siya magpakita ng respeto sa'yo.
Oo, Kung ayaw mong sabihin, huwag na. Bakit mo kami niloloko? Hindi naman kami tanga. Shinji, may sarili siyang dahilan kung bakit hindi niya sinasabi. Basta alam nating napakagaling niya, dito sa lungsod ng Kabisera, wala pang problema na hindi niya kayang lutasin. mali. Hindi lang dito sa lungsod ng Kabisera. Walang bagay na hindi ko kayang gawin. Sa buong Siago, wala talagang hindi ko kayang gawin. Naihatid na kita. Magpahinga ka na ng maaga. Ako may aasikasuhin pa ako sa labas. Kwarto 888 Mingtay Hotel. Pag-usapan natin ang kasal. Kung hindi ito kaparusahan ng langit, gawa ng tao na ito. Dalawang master ng Huajin. Ang laki ng ginastos. Pero mahina pa rin. Matagal-tagal na rin akong hindi gumamit ng teknik na ito. Medyo nangangalawang na. Napakagaling na master. Nakakagulat talaga. Sa murang edad, naabot na niya ang antas ng Daojin. Sophia, hindi ka nagpakita ng kabaitan kaya huwag kang magtaka. Kung wala akong pakialam kung anong gagawin ko. Kumuha ako ng 2 master ng martial arts mula sa Jiangdong. Gagawin kong lumpo si David Reyes. At itatapon ko siya rito. Para mapanood niya kung paano kita gagahasain. At saka ko siya papatayin. Ang totoo, ang mga salita ay naiiwan sa bibig ng mga buhay. Sa huli, siya ang ituturing na gago na gumahasa sa iyo. At ako ang magiging bayani. Sa ganitong paraan, matutupad ang pangarap kong mahalin mo ako ng buong puso. Ricardo, hindi ako sumira ng pangako, di ba? 2 master ng martial arts, wala silang magawa sa iyo. Sino ka ba talaga? Ako si David Reyes. Nung unang araw na nagkita tayo, sinabi ko na sa iyo, David Reyes ng Hilario Bloodline. David Reyes, ano ba talaga ang ginawa mo sa akin? Sofia Garcia, siya ang babae na binabantayan ng Hilario Bloodline gamit ang aming mga talim. Anumang paraan ng pagpapahirap mo sa kanya, gayon din ang paraan ng paghihirap sa iyo. Ikaw, wala ka na talaga. Ano ang sinasabi mo? Ako. Hindi na ako makakagawa. Tama, kahit napakayaman mo, hindi na ito maayos. Ako. Papatayin kita. Basura. Ang pagbagsak mo sa ganitong kalagayan ay dahil sa sarili mong mga ginawa. Kung muling gagawa ka ng kalokohan, papatayin kita. Umalis ka! Mainit ako. Tulungan mo ako. Tulungan mo akong maghubad. Mainit. Grabe, malakas talaga ang pampatulog na gamot. Gusto ko. Gusto. Ano ang gusto mo? Ako malakas ang pangangailangan, gusto ko rin. Ang matanda ay nasa kabaong hindi ko makaya. Bakit napakahirap ng una? Nasaan ako? Ano ang ginagawa mo? Sofia Garcia, bago gumawa ng aksyon, gamitin mo ang utak mo. Tignan mo, nasaan ito? David Reyes. Ikaw ang nagligtas sa akin? Siyempre, maliban sa akin, sinong magliligtas sa iyo ng paulit-ulit kahit hindi mo gusto? Salamat. Pasensya. Napakahirap makakuha ng pasasalamat mula sa isang malamig na dalaga. Okay lang na gumising ka, magbalik ka na. Sa hinaharap, mag-ingat sa mga masasamang tao. Masigla at malakas, natiis ko lahat. Ang galing! Hoy Lao Chu,
Ginoo, ang ipinagagawa mo sa akin noong nakaraan, nalutas na ang investigasyon. Si Ju Kaishan ay talagang tagalungsod ng kabisera, ang nagtatag ng Ju Group, Ju Changsheng. Ju Group. Ju Xinyi. Ginonglong, ang sakit mo. Napakagrabe na. Hindi na maaaring magkaroon ng anak. Wala na talagang anak. Ano? Hindi ba kayo mga eksperto? Gamitin ang pinakamahusay na teknolohiya. Marami akong pera. Bibigyan kita ng 1 bilyon. Hindi, 10 bilyon. Kung maaaring gamutin ako, gagastusan ko kahit ano. Magpalamig muna. Ginoonglong. Magpalamig muna, okay? Ang teknolohiya namin sa kasalukuyan, wala pang paraan pansamantala para gamutin ang sakit mo. Magpalamig muna. Magpalamig. Ginoong Ju, may humahanap sa iyo sa labas. Nagpakilala bilang miyembro ng ang lihim na angkan ng talim para humabol ng utang. Darating ang dapat dumating. Pasok agad. Sige. Binata. Ikaw ba? David Reyes. David Reyes ang lolo ko. Nakita ko ang binata. Nasaan ang lolo? Nasa bundok pa. Mukhang naalala mo pa ito. Nagbibiro ka, Ginoo. Hindi ko malilimutan ang tulong ng lolo. Pero hindi dumating ang lolo. Nag-alala ako. Magaling kang magsalita, inaalala ko pa. Ang utang ni Ju Kaishan. Ano ang kinalaman ni Ju Changsheng? Binata, nagpalit ako ng pangalan sa payo ng lolo, hindi para tumakas sa utang. Ang pamilyang Ju ay tutupad sa pangako. Hindi malilimutan, pero... Ano? Pero ang anak kong babae ay matigas ang ulo. Parang multo, walang trace. Kahit ako ang ama, mahirap makita. Pero makikita pa rin, di ba? Pero may isa pang problema. Ang mga kabataan ngayon, sa mga bagay na yon, masyadong bukas kahit strict ako, hindi ko alam nitong mga taon. Kung may nobyo ang anak kong babae. Kung virgin pa siya, kung hindi. Hindi ko na magagawa pang magkaroon ng anak na babae. Maganda ang disiplina ng pamilyang Ju. Virgin pa siya. Paano mo nalaman, binata? Ayan ang utak ko. Ang binata ay tunay na anak ng lolo. Natutunan na ang mahiwagang sining ng lolo. Eksperto ako sa mountain, medicine, faith, face at divination. Ang pamilyang Ju ay may healing kung maaaring pumayag. Madaling bayaran ang utang sa ang lihim na angkan ng talim. Hindi mo masolusyonan kaya hindi ka na lang magbabayad, ganun ba? Hindi. Kamakailan lang kasi malaking problema ang dumating sa pamilya namin. Malamang tuluyan na kaming babagsak. Hindi naman maaapektuhan ang kasal ng anak kong babae. Pero ang ipinangako kong dote ay 1 bilyon. Kung tuluyang bumagsak ang pamilya namin, wala na talagang paraan para mabayaran ang 1 bilyon. Maliit na bagay lang ang pera, di ba? Pero nakasulat ito sa sertipiko ng utang sa talim. Kung hindi matutupad, parurusahan tayo ng langit. Matanda na ako. Okay lang kung mamatay ako. Pero bata pa ang anak kong babae. Ito. Hoy, wag mo akong tingnan na bata pa at sasabihin mo sa akin ang mga ganyang dahilan. Bakit mo nasabi iyan, Sir David? Dahil wala ang lolo ko at mukha akong bata pa, gusto mong subukan ang kakayahan ko at malulutas ko ang problema mo. Kaya sa pagtupad ng pangako, palagi kang gumagamit ng delay tactics. Talagang puno ng mga bihasa ang lihim na angkan ng talim. Kahit bata pa si Sir David, matalas na ang mata. Hindi ako magsisinungaling sa harap ng tunay na eksperto. Ako, oo, may ganitong intensyon talaga. Pero hindi ito para sa paghamak sa Ginoong David at sa angkan niya. At siguradong walang intensyon na hindi magbayad. Mabuti naman kung ganito ang iniisip mo. Huwag kang mag-eksperimento. Baka sa huli, masira ang lahat. Kahit ang mga Diyos ay hindi makakapagligtas. Ang pamilya ko, ang tagumpay na narating namin ngayon, lahat ay dahil sa makapangyarihang kakayahan ng angkan ng talim. Hindi ako magiging walang utang na loob. Ang gusto ko lang talaga ay tuparin ang kontrata ng walang bawas. Para ang anak kong babae, kapag napakasal sa David, magkaroon ng mas magandang buhay. Sige, dalhin mo ako para tingnan. Ginong David, halika. Medyo mabigat ang negatibong enerhiya dito.
Ginoong David, mula nang magkaroon ng nakakatakot na pangyayari sa lugar na ito, 6 na tao na ang namatay. Hindi na namin maipatuloy ang pagtatayo, kahit ang mga security guard ay walang gustong magtrabaho dito. Napakalawak ng lugar na ito. Malaki ang ginastos mo, no? Ito ang huling lote sa pangunahing distrito ng lungsod ng Cabecera. 60 bilyon ang ginastos. Hindi lang naubos ang cash flow ng grupo, pati ang debt ratio ay lumampas sa limitasyon. Kaya nga sinabi mo na ang pamilya ko ay napilitan na sa gilid ng bangin. Kung hindi maipatuloy ang proyektong ito, ang grupo ay babagsak. Kung hindi lang mahirap hanapin ang matanda, baka matagal na akong humingi ng tulong sa kanya. Isang simpleng problema lang, hindi na kailangan ng matanda. Ginoong David, pakisagawa ang ritual. David, merong isang pormasyon dito. Doon sa lugar kung saan nangyari ang aksidente noon. Doon yun, di ba? At lahat sila ay lalaki. Oo. Doon talaga sa lugar na yon. David, tama na tama ang sinabi mo. Ang lugar na ito, kapag naghuhukay, laging may nangyayaring masama. Yung unang 3 tao, nabaliw. Pagkatapos, nagpakamatay sila sa pagtalon. Tapos yung isa pang 3, namatay sa natuklap na pader na bumagsak. Ang pormasyong ito ay nakatuon sa kasarian. Kung puro babaeng manggagawa ang gagawa, walang mangyayaring masama. Paano naman mangyayari yon? Hindi naman ito kaharian ng mga babae. Pakiusap, David, sirain mo ang pormasyon. Pahukayin mo yan. Ito. Walang may lakas ng loob na gumalaw dyan. Pinapasolusyonan mo ba ako ng problema? Aayusin ko kaagad. Walang nangyari, di ba? David, talagang namana mo ang tunay na kakayahan ni Master Ju. Talagang Juin bloodline ni Sofia Garcia. Napakasama pala ng pamilya Romualdez. Gumamit ng ganitong masamang pamamaraan para sirain ang aking negosyo. Tiyak na pupuntahan ko sila para humingi ng paliwanag. Huwag kang magmadali. Malamang may ibang dahilan. Sofia Garcia, itinigil ng pamilya Ju ang konstruksyon. Nakita ko ang gamit mo sa loob. Wala akong kinalaman dyan, ang lupang yon talagang gusto ng aming pamilya Romualdez. Pero makikipagkompetensya lang ako sa tamang paraan. Yung iyong birth chart at buhok, kanino mo pa ibinigay? Alam ni Ricardo Villanueva, tungkol naman sa buhok, nagpagupit ako sa kanya. Alam ko na. Sofia, ang paraang ginamit mo ay hindi maganda. Ginoo, hindi ko ito ginusto. Ako rin ay nalinlang. Tiyak na gawa ito ng mga Villanueva. Paano nating malalaman kung ang pamilya Romualdez ay hindi lang nagpapalusot? Ang chismis na ibinenta ng palugi ng pamilya mo ang lupang ito sa mga Villanueva ay nagpataas sa halaga ng kanilang stocks. Si Ricardo Villanueva ay kumuha ng isang dalubhasa sa pag-aayos ng kapalaran. Ganyan talaga ang ugali niya. Narito ako ngayon upang ipahayag ang aking posisyon. Sa usaping ito, ang pamilya Romualdez ay kasama ng pamilya mo. May problema sa pondo ang pamilya mo ngayon, buong suporta ang ibibigay ng pamilya Romualdez. Ano sa palagay mo, David? Magtulungan para parehong manalo, kailangang kalimutan na ang mga ito. Kung ganoon ang sabi ni David, ipapakita ng pamilya ko ang aming sinseridad. Mag-i-invest ako ng 2 bilyon sa proyektong ito. 3% ang iiwan ko para sa inyo. Mabuting pakikipagtulungan. David, bakit? Kahit palaging nagdududa ako sa'yo, pinagkakatiwalaan mo pa rin ako. Nakalimutan mo na ba kung ano ang trabaho ko? Ang mga mata ko ay panukat. Tama ka. Pasensya na. Bakit ka naman humihingi ng tawad? Inimbestigahan ko ang nangyari noong araw na yon. Si Ricardo Villanueva ang naglagay ng gamot sa inumin ko at gusto ka rin niyang saktan. Nagkamali ako sa'yo. Okay lang, basta't natauhan ka na. Ang ganda mo kapag ngumiti ka. Dapat mas madalas kang ngumiti. Sige, susundin kita. Master, anong nangyari sa'yo? Nasira ang spell ng pamilya Ju, na-suffer ng backlash. Sino ang nakapagpabagsak ng iyong spell? Siguro si David Reyes. Ang Hilario bloodline. Hindi ito walang kwentang pangalan. Oo nga pala. Anong nangyari? Ang pamilya Chu ayaw pa ring ibenta sa akin ang lupa na iyon.
at naglabas pa ng pahayag na makipagtulungan sa Romualdez family para magtayo ng bagong lungsod. Dahil dito, bumagsak ang stock price ng aming pamilya Long, malaki ang nawala sa amin. Tiyak na si David Reyes ang may kagagawan nito. Gusto ko siyang patayin. Itong si David Reyes, kailangang alisin, kaya bigyan mo ako ng kaunting oras. Maghahanda ako ng mas malakas na spell. Para mahuli natin siya, tiyak na mapupuksa siya. Sige. Basta maalis si David Reyes, tulungan akong mabawi si Sofia Garcia. Gaano man karaming pera ang magastos, walang problema. Gusto kong gawin kay David Reyes na maging abo. Tapos papaluhurin ko ang Romualdez family at pamilya Ju na lumuhod sa harap ko. Sa huli, ang dalawang babaeng iyon ay luluhod at hahalikan ako. Miss Ju, David, buti naman at nakabalik ka na. May malaking problema ako. Sinabi ng tatay ko, ang aking nobyo ay malapit nang bumalik. Pinapauwi ako agad. oras na para mag-asawa ang babae. Mabuti iyon. Anong mabuti doon? Ipinagkasundo na ako ng tatay ko sa iba. Ipinagkasundo ako para bayaran ng utang. Ginamit ako bilang pantubos sa utang. Sabi mo baliw siya, di ba? Utang tao ang kabayaran. Ito ang tamang paraan. Umalis ka. David, tulungan mo naman ako kung hindi talagang hindi ko alam ang gagawin. Ano ang makukuha ko? Kung gayon, halikan kita. Para sa iyong kapakinabangan. Bahala na, kahit ano pa, sumama ka sa akin ngayon. David Reyes, kaya mo ba talaga? Huwag kang magpapahalata mamaya. Huwag kang mag-alala. Eksperto ako sa ganitong bagay. Dahan-dahan ka. Ano, halikan mo ako. Sinasadya mo yan, di ba? Maaari kong kasuhan ka ng paninirang puri. Pinapagawa mo sa akin na maging boyfriend mo. Kailangan kong magpanggap. Tama nga, pasok na tayo. Nandito. Anong iniisip mo? Papasok ka. Ju Changsheng, sasabihin ko sa'yo, huwag mong isipin na ipapakasal mo ako sa iba. May boyfriend na ako. Anak, ikaw lang ang anak kong babae. Paano ko hahayaan na magpakasal ka ng basta-basta? Siyempre, magpapakasal ka ng marangya. Ju Changsheng, hindi ako susuko sa makalumang pag-iisip mo. Hindi ako magpapakasal. Ang ipakikilala ko sa iyo ay napakagandang tao. Walang katulad, walang kapantay. Magugustuhan mo siya. Ang taong gusto ko talagang napakagaling, walang katulad noon o sa hinaharap gusto ko lang siya. David, ang gwapo mo talaga, maganda ang pagkakatugma sa anak ko, bagay talaga. Kung ganun pumayag ka na kanselahin ang kasunduan. Hindi talaga pwedeng dapat tuparin ang kasunduan. Niloko mo ako, Ju Changsheng, hindi ako magpapakasal sa iba, gusto ko lang si David Reyes. Ikaw, totoo ba ang sinasabi mo? Totoo. At saka ano? Ibinigay ko na ang una ko sa kanya. Ano? Kaya pala sinabi ng batang ito na mahuhula niya kung dalaga pa ang anak. Mabuti talaga. Anong pinagtatawanan mo? Ako'y professional na sinanay, hindi ako madalas tumawa. Maliban kung hindi ko mapigilan. Ano ba talaga ang pinagtatawanan ninyo? Anak, ang taong ipinapakasal ko sa iyo siya mismo. Niloko ninyo ako. Niloko mo rin ang tatay mo. Nagtulungan lang kami para magpanggap lang nakakatuwa, di ba? David Reyes, papatayin kita. David Reyes, paano nangyari ito? Ang gulo-gulo ng isip ko ngayon kahit sa mga kwentong pabula, hindi ganon ka-aksidente. Oo nga, sobra talagang aksidente, nakakatuwa nga. Anong gagawin natin ngayon? Anong gagawin natin? Yung kasunduan nating pagpapakasal. Kahit hindi mo gusto si Sofia Garcia, nandyan pa naman si Aling, ang aking mahal na kaibigan. Si Aling ang pinakamatalik kong kaibigan. Magiging ganito ba ako? Yung taong kinamumuhian ko? Jusinyi, kapatid ang turing ko sa'yo. Gusto mo pala akong matuluyan. Ikaw naman kanina halik ka ng halik, yakap ka ng yakap. Ngayon pagkatapos mong makatawid, sisirain mo na ang tulay. Ikaw yata ang may balak magsirain ng tulay. Pagkatawid mo, dinala mo pa yung tulay. Ikaw, napagkasunduan nating magpapanggap ka lang na kasintahan ko, bakit naging totoo? Kung hindi mo naman pala ako gusto, kanina pa sana.
Bakit mo ako tinalikuran? Bakit ka humingi ng kamay ko sa tatay ko nang hindi ko alam? Hindi ba para mabigyan ako ng sorpresa? Sinong humingi ng kamay mo? Nagpunta ako roon para maningil ng utang. Ang nakasulat sa kasunduan ng utang ay pangako sa kasal. Tuparin na lang ninyo ng tatay mo. At saka, hindi kita pinipilit na talagang pakasalan ako. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Gaya lang nung kay Sofia Garcia. Hindi naman talaga kailangang magpakasal. Pwede namang kanselahin. Ilan pa ba ang kasunduan mong pagpapakasal? Kasalanan ng tatay kong di mapagkakatiwalaan. Marami pa akong iba. Siyempre, sa panahon ngayon, hindi na pwede ang maraming asawa. Kaya, nandito lang ako para tuparin ang obligasyon ko sa kasunduan. Kaya pala, ayaw mo sa akin, di ba? Hindi kita inaiwan? Eh di mas gusto mo si Aling. Oo, aminado ako. Mas mabait talaga si Aling kaysa sa akin, pero maganda naman ang katawan ko. Isa sa alang-alang mo ba ako o hindi? Sige. Isa sa alang-alang. Huwag kang magmalaki, mataas ang standard ko, ha? Ni hindi ko nga gusto si Rogelio Chua. David Reyes. Hayop ka. Pag sinabi mong demonyo, darating nga. Nagloloko ka pala sa likod ng bunsong kapatid ko. Nambobola ka pa kay Shinyi. Papatayin kita. Sino yung sinye mo? Shinyi, tunay ang pagmamahal ko sa'yo. Makikilala mo rin ang tunay kong pagkatao. Naniniwala ako na magiging akin ka rin. Sino ka ba? Si David Reyes ang gusto ko. David Reyes, dapat kang mamatay. Wawasakin kita. Tingnan natin kung si Shinyi ay magkakagusto pa sa'yo kapag wala ka ng silbi. Rogelio, hindi ka talaga natututo, ano? Nasa lungsod ng kabisera ka. Hindi ka pwedeng magmalaki dito? Sige. David Reyes, nakikita mo ba ang mga tao sa likuran ko? Sila ang pinakamagaling sa Alapaap City. Ngayon, wala ang sandigan mo na si Chunantian. Kapag nawasak ka na, sino pa ang magtatanggol sa'yo? Bakit mo naisip na si Chunantian ang sandigan ko? Wala akong pakialam kung sino sandigan mo. Ang importante, ngayon walang makakapagligtas sa'yo. Wawasakin kita. Pagkatapos, akin na si Shinyi. Sugod. Huwag kang lalapit. Ang aking sandigan ay ako lang palagi. Anong ginawa mo sa akin? Tama si Lao Chu, para sa mga tulad mo, dapat putulin ang mga binti para matigil na ang kalokohan. Pinuputol mo ang mga binti ko. Ikaw, Noon pa, kung hindi lang dahil kay Ailing, patay ka na sana. David Reyes, nagkakamali ako. Ngayon, hindi na kita gugulitin. Huli na. Pakiusap, patawarin mo na ako, David Reyes. Grabe, may pumasok na magnanakaw sa bahay. Aling, nandito ka ba? Yung Rogelio Chua, talagang walang prinsipyo. Dinala niya ang Aling. Umuwi na siya sa Alapaap City, umupo ka. Kasalanan talaga ng Rogelio Chua. Walang prinsipyo. Dapat sinipa ko siya kanina. Nakuha na niya ang parusa na para sa kanya. Hindi ka ba nag-aalala? Dinala siya ng mga kamag-anak niya. Ano yung iaalala ko? Pero, Aling, tumakas siya para hindi magpakasal. Kung ganito siya, madalas sa Alapaap City, siguradong pipilitin siyang magpakasal sa isang estranghero na hindi kasing galing mo. Mahal na mahal niya kayo, hindi mo siya papabayaan, di ba? Siyempre, hindi. Pupunta ako sa Alapaap City kung ayaw niya. Walang makakapigil sa kanya. Kailangan mong dalhin siya sa lungsod ng kabisera. Ang tiyanmenyin mo ay malaki. May malaking problema sa hinaharap mo. At ikaw ay may espesyal na kapalaran. Ang problemang ito ay nakalakip sa maraming taong may espesyal na kapalaran. Hindi ko malaman ang eksaktong oras. Sumama ka sa akin sa Alapaap City. Pero hindi pwede. Bukas may kontrata ako sa pamilya Romualdez na dapat pirmahan. Ako at ang tatay ko ay mga major shareholder. Kailangan talaga naming pumunta bukas. Pero sa kakayahan mo, makukuha mo ang Aling sa isang araw. Hindi mahirap para sa'yo, okay lang. Huwag kang mag-alala sa akin. Sige, madali lang ang biyahe ko. Tandaan mo. Dala mo palagi ang pinganfu. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko ang sarili ko. Kuya, ang binti ng anak ko ay tuluyan ng nasira. Kung hindi ko ito paghihigantihan, hindi ako karapat-dapat na maging ama. Xiaoshu, tinulungan niya akong kunin si Aling pabalik dito, kaya siya napahamak. Hindi ko siya pababayaan. Hindi ko alam kung sino ang hayop na yon, pero ang lakas ng loob niyang hamakin ang aming pamilyang Chua. Ito rin ay isang paghamak sa iyo sa hari ng Alapaap City. Huwag kang mag-alala. Naghirap si Xiaoshu sa pangyayaring ito. Titiyakin kong makakamit ninyo ang hustisya.
Tiyuhin, yung lalaking yon dahil sa konting kakayahan niya, hindi lang niya ako sinaktan, ang mas malala, dinungisan niya ang puri ng bunsong kapatid ko. Kaya tiyuhin, hayaan niyo po si tatay na dalhin ang mga pinakamahuhusay ng pamilyang Chua papuntang lungsod ng Kabisera para durugin yon. At dalhin rito, gugutay-gutayin ko talaga siya. Hanggang maging pira-piraso. Hindi na kailangan ng ganong abala, narito na ako. Tatay. Tiyuhin, siya yon. Siya ang sumira sa akin. Siya yon. Bilis-bilis patayin niyo siya. Ikaw, sinira mo ang anak ko tapos naglakas loob ka pang pumunta sa tahanan ng pamilyang Chua. Mukhang gusto mong mamatay. Nasaan na ang mga Dragon Guard ng pamilyang Chua? Hulihin siya! Ang sinasabi mo ba ay yung daan-daan na tao sa labas? Huwag nang maghintay, tulog na sila. Huwag kang magmalaki. Ako mismo ang magwawasak sa iyo. Huwag masyadong mainit ang ulo. Ang pagpunta ko rito ay para lang kunin si Ailing. Sa mahabang panahon, hindi pa ako nakakita ng ganito kayabang at walang alam na kabataan. Dinungisan mo ang aking anak na babae, sinaktan mo ang aking pamangkin at pumasok ka sa aming tahanan. At ngayon, naglalakas loob ka pang magsalita ng ganyan? Akala mo ba wala ng ibang tao ang pamilyang Chua? Kuya, walang kakayahan ng iyong maliit na kapatid. Kailangan pang ikaw mismo ang kumilos, kuya. Ayos lang, nandito ako. David Reyes, nangahas kang gambalain ang aking tiyuhin, patay ka na, sasabihin ko sa iyo, ang aking tiyuhin ay isang tunay na master ng Huajin. Natutunan niya mula sa isang misteryosong tao, kidlat na 5 latigo, sasabihin ko sa iyo, walang kalaban sa buong Alapap City. Kidlat na 5 latigo. Bata ngayon, kahit anong paaralan ang pinanggalingan mo, patay ka na. Kamay ng Yama tatak ng kutsilyo ng lambak ng multo. Kuya. Tatay. Nakikiusap ako sa Hilario Bloodline, kahabagan ninyo ako. Sumasamo si Liu Xuande. Nakita ko ang tagapagmana ng aking benefactor. Tiyuhin ha? Tiyuhin, ano ang ginagawa mo? Kuya, tumayo ka na. Kuya. Tumigil kayong lahat. Ito ang Hilario Bloodline. Dumating na ang aking benefactor. Huwag kayong maging bastos. Lumuhod kayong lahat. Walang saysay ang sinasabi ko. Pinuno ng pamilya Chua. Ano ang ibig sabihin nito? Papa, anong ginagawa mo? Papa, tumayo ka na! David Reyes, nagpunta lang ako sa bahay. Hindi ako nakidnap. Pwede bang huwag mo siyang ganyan? Pabayaan mo siyang tumayo. Hindi ko siya pinatayo. Papa, tumayo ka na. Papa, anong ginagawa mo? Parang tubig na dumadaloy sa templo ng dragon. Aling, kung sinabi mo sa akin ng mas maaga, ang boyfriend mo, kung tagapagmana siya ng Hilario Bloodline, hindi ko papayagan si Xiaoshu. Dalhin ka rito. Ang ibig mong sabihin, David Reyes ang fiancé ko. Hindi ako nagkamali. Ginoong David, si David Reyes ang tagapagmana ni David Reyes. Tama, David Reyes ang lolo ko. Noon si David Reyes ang nagligtas sa buhay ko. Tinuruan ako ng latigo ng kidlat na 5 hampas, kaya naging ganito ang Chua family. Pero ang Chua family, walang mata at walang perlas, nakasagasa sa tunay na apo ni David Reyes. Parang kasalanan na dapat mamatay ng 1000 beses. Ipata mo ang parusa sa akin. Walang kasalanan ang hindi alam. Kung hindi kayo nagpadalos-dalos kanina, ipapaalam ko rin ang pagkatao ko. Grabe, sobrang swerte nito. Ito ang tadhana, Ling. Ipinapakita na may tunay na pagkakaugnay kayo ni Ginoong David at si Ginoong David ay darating para dalhin ka. Ipinapakita rin na may pagmamahal at pagiging matapat siya sa iyo. Maari akong mamatay ng mapayapa. Tito, mali ito, ang basura na ito. Paano siya maaaring tunay na tagapagmana ng Hilario Bloodline? Walang kwenta! Nagpakita ng kawalan ng galang kay Ginoong David! Ako... Kuya. Talagang hindi ako nagkamali ng tao. Si Ginoong David ay may tatak ng kutsilyo ng lambak ng multo. At maaari pang gamitin ang kamay ni Yama na sadyang panlaban sa aking 5 latigo. Talagang hindi ako nagkamali. Nagdududa ako ngayon. Ang sinabi ng anak mo noon, puro paninira. Ako... Papa, huwag kang makinig sa pinsan ko. Sa lungsod ng Kabisera, ilang beses niya akong binanta. At gusto pa niyang patayin si David Reyes. David Reyes, dahil sa respeto sa Chua family. Kaya pinatawad siya ng ilang beses. Pero mas lalo pa siyang naging agresibo. Ginoong David, ako ang may lax na disiplina. Kapag nag-utos ka lang, agad-agad ko siyang papatayin. Kuya, huwag po. Kuya.
Poong mabait, kahabagan ninyo ako. Poong mabait, hindi na siya maglalakas loob, hindi na talaga siya uulit. Poong mabait, patawarin ninyo na lang ang buhay niya. Sige na! Ang usapin ng pamilya Chua, kayo na ang bahala. Rogelio, simula ngayon pinapatalsik ka na sa angka ng Chua. Layas, bahala ka na sa buhay mo. Tito, huwag po. Tito, David, hindi. Ginoong David, Ama David, Lolo David, Lola David, nakikiusap ako, pakawalan ninyo ako. Sige na, tingnan ninyo, pilay na ang paa ko. Kung aalis pa ako sa pamilya Chua, talagang wala na akong pag-asa. Kasalanan mo yan? Pareng ikaw ba ang magpapalayas sa kanya o ako na? Kapag may anak na walang utang na loob, kasalanan ng ama. Ako na ang gagawa. Tatay, huwag. Tatay, hindi ako aalis. Tatay. Tatay, ayaw kong umalis, tatay. Munting pong mabait, patawarin ninyo ang mga nakaraang pagkakamali. Sana'y maunawaan ninyo. Ang utang sa talim ay laging nasa isip ko. Hintay lang ako sa inyo. Dati, inakala ko na ang pagtakas ng anak kong babae at pagkasira ng kasunduan sa kasal ay hindi pala, tadhana pala ito. Bakit hindi na lang kayo magpakasal sa tamang araw? Lahat ng ari-arian ng pamilya Chua ay daladalahan niya. Hoy, Chunantian. May nangyari kay Sofia Garcia at Ju Xinyi. Sige, babalik na ako agad sa lungsod ng Kabisera. Si Xinyi ba ang may problema? Sasama rin ako. Hindi pwede, maaaring mapanganib talaga ito. Munting poong mabait, ako mismo ang magdadala ng mga tao sa lungsod ng Kabisera. Nakaantabay kami sa anumang utos. Hindi na kailangan. Ako na ang bahala sa pagkakataong ito. Panahon na para tapusin na ang lahat sa kanila. Magpakabait kayo. Huwag kang matakot. David Reyes, kung hindi ka pa darating, baka hindi ko na mapigilan. Pagtripan ang dalawang fiancé mo. Kaya mo, ikaw. Ricardo, huwag kang mag-alala. Master, patayin mo siya ngayon. Sa ngayon, nasa labas pa siya ng engkanto. Kailangan siyang pasukin sa engkanto. Sigurado ako, magiging abo siya. David Reyes, kung may lakas ka, pasok ka. Hindi ba malakas ka? Halika at iligtas mo sila. David, huwag kang lumapit. Ito ay isang plano. Oo, David, tumakbo ka. Kahit na si Ricardo ay tunay na malupit, hindi siya talaga magpatay sa amin. Tumahimik kayo. Kapag pinilit mo ako, gagawin ko ang lahat. Kung hindi, hahanap ako ng mga construction worker para subukan nila ang dalawang pinakamahalagang bulaklak sa lungsod ng Kabisera. Ang lasa. Bastos, Sofia, noong mga panahon niyon, bulag ka ba? Paano mo nakipagrelasyon sa kanya? Bulag nga. Ngayon nakakadiri isipin. Huwag mo akong pilitin. David Reyes, saan napunta ang skills mo sa pagpapalapit sa mga babae sa kama? Natakot? Sino ang nagsabi na natakot ako? David, huwag kang ma-provoke sa kanya. Ito ay isang napakadelikadong engkanto. Kapag pumasok ka, mamamatay ka. Oo, David, tumakbo ka. Basta manatili ka. May pagkakataon pa para ipaghiganti mo kami. Kaibigan, hindi ko inakala na may lakas ng loob ka. Ganoon din. Kasama ka sa buhay at kamatayan. Hindi magiging malungkot sa daan patungo sa kamatayan. Tumahimik kayo. David Reyes, ikaw ay isang walang kwentang basura. Kung may lakas ka, pasok ka. Ginoong Long, sa tingin ko, hindi siya maglalakas loob na pumasok sa pormasyon. Ang pormasyong ito ay isang nakamamatay na pormasyon. Buti na lang kayong dalawang magaganda ay may yin at yang na kapalaran. Kung hindi, hindi ko rin magagawa ang pormasyong ito. Wala akong pakialam kung tagapagmana ka ng mga sinaunang misteryo o dakila ka sa mga kakaibang sining ng kutsilyo. Sa harap ko, walang kwenta ang lahat yan. Basta't maglakas loob siyang pumasok, garantyado kong maglalaho ang kanyang kaluluwa. Siyam na yin at siyam na yang nasumpang pormasyon. Ganun lang. Anong hirap dito? Ginoong Long, kapag umandar na ang pormasyon, kahit ang Diyos mismo hindi na makakapagligtas kay David Reyes. O nga pala, huwag kang kikilos ng basta-basta. Sa loob ng pormasyon, dalawa lang ang ligtas na lugar. Sa ibang mga lugar, lubog na sa masamang yin at yang na enerhiya. Kapag ordinaryong tao ang pumasok, tiyak na mamamatay. Pero hindi mo alam, ang isang mortal ay maaaring maging katulad ng isang Diyos. Tatak ng kutsilyo ng lambak ng multo. Pagsasamahin ang tatlong tatak. Unang tatak, isara ang pintuan ng langit.
Ikalawang tatak, tanungin ang daan ng langit. Ikatlong tatak, hiramin ang kapangyarihan ng langit. Kumukulog sa langit, durugin ang lahat ng kasamaan. Ako, Sofia, Bata ka pa lang, paano mo naabot ang antas ng pagkokontrol sa 5 elemento? mga masasamang pamamaraan hindi kayang ikumpara sa banal na kapangyarihan ng aming Hilario bloodline. Akala ko mamamatay na ako. Ang ganda-ganda mo. Paano ko hahayaang maging inggit ang langit sa ganda mo? Iniligtas mo na naman ako. David! David, mabuti naman, mabuti naman. Hindi ako namatay, hindi ako namatay. Hindi patay, hindi patay. Akala ko, hindi na kita makikita. Kung hindi ka pa bababa, di mamamatay na ako. Jusini, bumaba ka na ngayon din, David. Kung may mangyari sa'yo, hindi kita patatawarin. Bitawan mo. David, kung mamatay ka, hindi na rin ako mabubuhay. David, gising ka na, gising ka na. Mas maganda na ba pakiramdam mo? Pagod na pagod ako. Si David Reyes, gusto ko. Anong silbi kung gusto mo? Dapat si David Reyes ang magkagusto sa'yo. Siyempre gusto niya ako kung hindi siya uunahing pumunta sa pamilya namin para humingi ng kasunduan sa kasal. Huwag kang magmayabang. Si David ay hindi magkakagusto sa malamig na mukha mong tulad mo. Gusto niya ang tulad ko, malaki at masigla. Sini, dapat nga ako ang kakampihan mo. Baka naman gusto mo rin si David Reyes? Mahal kong si Lina, pasensya na talaga. Ngayon ko lang din nalaman. May kasunduan din sa kasal ko at si David Reyes. Ano, may kasunduan din kayong dalawa? Pero ang kasunduan ko kay David Reyes din. Anong nangyayari? David Reyes, gaano karami ang mga kasunduan sa kasal na pinirmahan niya? Huwag kang mag-alala. Bukod sa 3 pamilya natin, meron pang hindi bababa sa 6 na iba. Sofia Garcia, paano mo nalaman? Mag-isip ka, nung si Ninth Master ay naglabas ng utang sa talim, bakit lahat ay kasunduan sa kasal? Oo nga. Baka marami ang mga anak katapo niya? Hindi tama. Sinabi ng tatay ko, ang Hilario bloodline ay isang linya lang ang nagpapatuloy. Pero bakit nila ginawa ang napakaraming utang sa kasal? Nakita ko ang mga bagay na naiwan ng lolo ko. Detalyado ang nakasulat doon tungkol sa paghiram ng talim kay Ninth Master. Sinikap ng ikasyam na maestro na tulungan ang pamilyang Romualdez na hanapin ang pamilyang Kanluranin, ang mga inapo ni Xiaohao at ang pamilya ng Hilagang Palasyo, ang mga tagapagmana ni Wenwang. Sinasabi na ang pamilyang Romualdez ay mga inapo ni Fuxi. Baka ang hinahanap ni Ninth Master ay ang 4 na emperador. Hindi lang ang 4 na emperador, mayroon pang 5 emperador sa ibang lugar. Ang target ni Ninth Master ay ang 9 na emperador. Ang panganay na babae ng pamilyang Chua, hindi nga ikinakahiya ang pagiging inapo ng royal family ng dinastiyang Han. Talagang maganda at matalino. Ang pamilya ko baka royal na pamilya din. Kayo ay mga inapo ng royal na pamilya ng dinastiyang Ming dahil ang mga inapo ng Ming Dynasty ay talagang marami. Ang hinahanap ni Ninth Master ay dapat ang 5 dakilang emperador, bukod sa pamilyang Chua at sa pamilya ko. Mayroon pang mga inaapo ng royal na pamilya ng dinastiyang Qin, Tang at Song. Isang apo niya ay magpapakasal sa mga inapo ng 9 na emperador? Napakalakas ng loob ni Ninth Master. Pwede ko bang tawagan iyon na pinakamalakas na koleksyon? Sinabi ni David Reyes ito ay kasunduan sa kasal para sa utang sa talim. Kahit nakapag-engage, pwedeng hindi magpakasal. Sa isang punto sa hinaharap, pwedeng kanselado anumang oras. Kaya walang saysay ang pag-away natin dito. Hindi ba't pagpasok mo lang, umuupo ka agad parang nagdedeklara ng karapatan? Sinasabi mong David Reyes ay sayo. Kung hindi, nakasama ko rin sa buhay at kamatayan. Bakit ko sasaktan ka? Nagpahayag lang ako ng posisyon. Makikipagkompetensya ako sa inyo ng patas. Patas na laban, wala akong problema. Ang pagpapasya ay nasa David Reyes. Wala rin akong problema. Pero hindi dapat makuha ng iba. Ang David Reyes, napakaswerte talaga.
Sa panahon ngayon, sino pa ba ang pwedeng pagpilian niya sa aming tatlo? Karapat-dapat ito para sa angkan ng talim. Kung wala noon ang Ninth Master, aming tatlong pamilya siguradong nalugmok na. Noong mga panahong iyon, ang mga babaeng walang kakayahang protektahan ang sarili, paano hindi magiging target ng kapalaran? Tama. Kung lahat ay nasabi na, hindi na kailangang mag-agawan. Basta't ang David Reyes ay mananatili sa aming tatlo, huwag lang mapunta sa iba. Si David Reyes ba yan? May sumundo sa kanya. Saan siya pupunta? Siya nga, anong ginagawa niya? Parang sasakay siya, baka magtataka siya. Anong ginagawa natin? Habulin. Habulin. David Reyes, huminto ka. Hintayin mo ako. David, Sir, ano po ang nangyari sa inyo? Bigla-bigla po kayong nagpaalis sa akin para dalhin kayo palabas ng lungsod ng Kabisera. May problema po ba kayo? Kahit ibuhos ko ang dugot pawis ko, tutulungan ko kayo, sir. Hindi mo talaga kayang lutasin to. Sir, kayo po'y parang Diyos na tao kaya nyo pang supilin ang pamilyang Long. Sa lungsod ng Kabisera ba, may mas nakakatakot pa sa pamilyang Long? Napakalaking takot. 3 babaeng tigre, hindi ba nakakatakot? Ang tinutukoy niyo po ay ang pamilyang Romualdez, pamilyang Ju, at ang 3 dalaga ng pamilyang Chua? Oh, kapag 3 babae ang magkakasama, parang palabas na. Mas mabuti pa kung sila ang mag-aagawan ng eksena, manonood na lang ako sa tabi. Pero nang tansyahin ko, nakita kong magtutulungan sila para labanan ako. Anong gagawin ko? Sabi nga nila, ang hirap tanggapin ng pagtingin ng magagandang babae. Lalo pat ito ang 3 pinakamagagandang dilag ng lungsod ng Kabisera at Alapaap City. Talagang nakakalito. Sir, kayo po'y napakagaling. Ang pagiging paborito kahit ng isa sa kanila ay sapat ng maging panalo sa buhay. Pero kayo po, napasakamay nyo silang lahat. Talagang humahanga ako sa inyo, sir. Ang daming babae, problema rin. Sir, maaari ko po bang itanong, ano po ang gagawin ninyo sa bundok? Hahanapin ang lolo para sa iba pang asawa na hinahanap niya para sa akin. Ibang asawa? Oh, may siyam pa. Minsan kapag napakaraming babae, talagang nakakaproblema. Aalis ako para maghanap buhay. Huwag kang mag-alala. Maghintay ka lang sa bahay, dadalhin kita sa bundok. Ang sistema ng mga meridian sa katawan ay ang daanan ng enerhiya at dugo. parang ilog sa likod ng bundok. Kapag nabara, babaha. Ang ginagawa ninyo ngayon na pagtayo ng horse stance ay para linisin ang Tai Chi point sa ankle. Nakita mo? Nanakit! Iyon ang senyales na dumadaloy ang enerhiya. Nabutas ang heel ko. Parang may narinig ako na tunog ng pagbutas. Talagang nabutas? Kagabi, napanaginipan ko na nag-horse stance ako. Pagkagising ko, nag-horse stance pa rin ako. Nabaliw ba ako dahil sa horse stance? Sabi ng mama ko, kulang ako sa calcium. Nahihilo ako kahit nakatayo. Baka pwede mag-practice ng paghihiwa ng kahoy ngayon. Malakas ako sa paghihiwa ng kahoy. Ayaw na ako. Parang nagiging basang putik na ako. Nung panahon, pinahorse stance ako ng matanda. 3 araw at 3 gabi, hindi ako gumalaw. Kapag nakayanan mo ang hirap, magiging tao kang nakatataas. Sa ganitong panahon lang, hindi na kayo makatiis. Paano ninyo ipagpapatuloy ang mga teknik ng ang lihim na angkan ng talim? Guro, handa na ang chicken soup. Tapos na, kain tayo. Dalawang bowl ng kanin kakain ko. 3 bowl kakain ko. 5 bowl kakain ko, pati sabaw ubusan ko. Marami akong niluto. Mga baboy ba kayo? Kung chicken soup ng guro, ay gawin din ninyo. Tingnan mo, gagamit ako ng ruler para hampasin ang puwet ninyo. Huminto kayo! Huwag kayong tumakbo kayo!